Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2911 maging tapat. Bagamat hindi sumigaw si Yefan, ang bigat ng mga salita mismo ay nakaramdam na ng takot sa lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ito live streaming sa screen. Sa harap ng halos lahat ng mga estratehikong powerhouse sa angkan, ito ay walang alinlangan na isang malakas na deklarasyon ng digmaan. Ang 10,000 mga mata sa Hanging Island ay halos lahat ay nahulog sa dalawang grupo ng mga tao sa tabi ng patio ng mga matatanda. Nagkatinginan sina Xiao Qingshan at Emperor Gui Yaoyao at tila naabot ang isang tacit understanding. Kaagad, umiwas silang dalawa at direktang lumitaw sa tapat ni Yefan. Nakita ito ng ilang 10 estatwa, at lahat sila ay gumalaw at sumunod. Maging si Jiang ay nagmamadaling sumunod, nakatayo sa gitna ng 10 estatwa na may seryosong mukha. Sa oras na iyon, ang kapaligiran ng suspendido na isla ay nakaramdam ng matinding tensyon. Maraming tao ang lumunok sa kanilang mga lalamunan, nag-aalala na talagang sumiklab ang digmaan. Hindi maiisip na kung ang mga taong ito ay magsisimula ng kanilang mga kamay at maglatag ng isang malaking bilang ng mga reinforced at restricted suspendido na mga isla, sila ay direktang mawawala. Pagkaraan ng ilang sandali, tila ang 3 ganap na 10 estatwa ay nagsagawa ng isang pagpapalitan ng tunog ng paghahatid. Sinabi ni Emperor Ziggy, Sword God, gusto mo ang kapangyarihan ng pananampalataya ng Human Alliance, tama ba? Kung sasabihin ko, hindi ko kailangan, naniniwala ka ba? Tanong pabalik ni Yefan. Ayaw mo. Kumunot ang noo ni Emperor Ziggy. Umiling si Yefan, wala talaga siyang pakialam. Kung gayon, hindi kami maaaring sumang-ayon na ibigay ang kapangyarihan ng alyansa sa iyo, bumalik ang emperador. Medyo nagulat si Yefan, bakit? Napakasimple, hindi mo kailangan ng kapangyarihan ng pananampalataya, paano mo mapapatunayan na gagawa ka ng mabuti sa sangkatauhan? Tanong ni Emperor Ziggy. Natigilan si Yefan saglit, napagtanto lamang na talagang kawili-wili ang loika ng grupong ito ng mga tao. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay isang uri ng pag-iral na gusto mo at nais ko. Kung makukuha mo ang kapangyarihan ng pananampalataya ng Human Alliance, nangangahulugan ito na ang iyong mga aksyon ay nanalo sa puso at isipan ng mga tao. Ngayon lang kami nagkausap, at nagkasundo rin kami ni Dean Emperor. Sa katunayan, kung ang mga tao ay nagkakaisa, ang aming Kyushu clan ay walang mawawala. Sa ipinakita mong lakas, kasama ng mga kwalifikasyon ng eskrimador sa antas ng emperador ng pamilyang Shenlang, bilang pinuno ng sangkatauhan, kwalipikado ka rin. Ang pinapahalagahan namin ay ang iyong intensyon, nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Oh! Hindi napigilan ni Yefan ang ngumiti, lumalabas na wala akong pakialam sa kapangyarihan ng paniniwala, ngunit ito ay magdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Eksakto, ang mga hari ng demonyo at mga hari ng Diyos ay nagtatayo ng kanilang sariling mga kaharian, syempre, upang matugunan ang kanilang sariling mga hangarin para sa kapangyarihan, mga mithiin, at iba't ibang mga hangarin. Ngunit kung hindi sila susundin at tatanggapin ng mga taong iyon, hindi sila makakaahon sa estratehikong antas. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng paniniwala ay isang uri ng pagkilala sa isa't isa, hindi lamang pagsasamantala at pagbibigay. Ang mga demonyong hari ay maaaring magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ng pananampalataya, at ang mga mananampalataya ay maaari ding pagpalain ng hari ng demonyo. Hindi ito gaanong uri ng dominasyon, mas mabuting sabihin. Isang uri ng paghawak ng isang grupo, isang paraan ng kaligtasan, bumalik ang emperador sa kalsada. Tumango si Yefan, tulad ng inaasahan sa pagiging principal, naiintindihan ko pagkatapos sabihin ito. Kaya, kung wala kang planong humingi ng kapangyarihan ng pananampalataya, kung gayon, kahit na makipagsapalaran kami sa pakikipaglaban sa iyo, hindi namin ibibigay sa iyo ang kapangyarihan ng kapulungan ng mga elder. Wala na akong ibang makontrol, pero ang Kyushu College, ako, ang Chaos Family, ay hindi makikilala, seryosong ekspresyon ng emperador. Ang aking pamilyang Phoenix, ako, isang babae at pamilyang Daoist, ay maaari ding kumatawan at sumuporta sa sinabi ng emperador. Si Xiao Qingshan ay magiliw na may ngiti. Ngumisi si Huang Wanro, inilagay ang isang kamay sa balikat ni Xiao Qingshan, at tumango. Kung ang isang kontrabida maniniil ay nasa masamang kalooban, tatanggihan ito ng ating pamilyang Qinkyo, itinaas ni Wu Yeminglang ang kanyang boxer pants. Brother Sword God, bagamat maganda ang figure mo, isa kang maliit na fan ng Dean, kaya kailangan mong sumang-ayon sa ngalan ng Baihu clan. Magiliw na ngumiti si Bai Yi. Ako, kinakatawan ko ang angkan ng Tengu. Sabi ni Jiang Yan sa kanyang bibig, napalunok, at medyo natakot. Kung talagang may away, kailangan pa ba niyang kumilos? Inilibot niya ang kanyang mga mata at binago ang kanyang mga salita, hindi ko muna ipahahayag ang aking posisyon sa ngayon. Lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam, at pagkatapos ay lumingon kay Hua Feihua. Bahagyang sinabi ni Hua Feihua, may tanong ako. Ikaw ang natitirang strategic level ng Shenlang clan. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Tumawa si Yefan. Ye Junyang, ano ang relasyon mo sa kanya? Ito, medyo mahirap sagutin.
Hindi talaga alam ni Ye Fan kung paano ito ilalarawan. Siya at si Ye Wuya ay mga Panginoon at tagapaglingkod, at walang problema na pag-usapan ang tungkol sa pamilya. Ngunit, talagang mahalaga ba ito? Mahirap sagutin, mabagal mong sagot, malamig na sabi ni Hua Feihua. Si Ye Fan ay walang magawa at bumantong hininga, kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa relasyon. Siya ay aking lingkod. Natahimik ang audience. Kung hindi ito seryosong sinabi ni Ye Fan, imposible para sa isang emperor-level na swordsman na madaling magsinungaling. Akala talaga ng lahat ay isang malaking biro. Paano ang gulo? Anong pamilya ang kayang gawing utusan ng isang malaking demonyo? Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala, siya ang tumulong sa akin na makaalis sa tabi ni Gerd. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ng lahat, mas naniwala silang lahat. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na mayroong isang misteryosong powerhouse na tumulong sa Sword God na umalis. Kung si Ye Junyang iyon, makatuwiran. Gusto mong pag-isahin ang alyansa, ngunit ano ang ibig sabihin ni Ye Junyang? Hua Feihua, napakaraming tanong mo, sumimangot si Ye Fan, sa huli, sasagutin kita, walang kinalaman sa kanya ang ginagawa ko. Gusto kong pag-isahin ang alyansa, at hindi ko hiniling ang iyong pag-aproba. Sumasang-ayon ka na ang pinaka-natural na kung ito ay makakahadlang sa akin, magsalita ng may lakas. Medyo matindi ang emosyong ito, nakangiting sabi ni Wu Yeminglang. Kumislap ang mga mata ni Hua Feihua, at sinabi niya, hanggat hindi iyon ang ibig sabihin ni Ye Junyang, kung hindi tot-utol si Feng Xiaotian, hindi tot-utol ang aming Shenlang clan. Hindi ko ito tinututulan, ngunit hindi ko rin ito sinusuportahan. Ang mga maliliit na bulaklak na may magagandang linya ay talagang partikular tungkol dito, itinuro ni Bai Yilanhua. Kinagat ni Xiao Qingshan ang kanyang mga labi at ngumiti, at sinabing, mukhang, maliban sa Candle Core Soul ng Candle Dragon Clan, at si Zhu Wangxian, na wala pang oras na bumalik, ang mga opinyon ng lahat ay karaniwang nagkakaisa. Wala siyang pakialam sa ganitong bagay. Ang kahulugan ni Zhu Wangxian ay pareho sa atin, bumalik ang emperador. Tumikim si Ye Fan, okay, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero dapat hayaan mo rin akong magsalita. Natahimik ang lahat at tahimik na tumingin kay Ye Fan. Sinabi ni Ye Fan, sinabi ko na wala akong pakialam sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ngunit, hindi ko sinabi na hindi kailangan ng aking babae. Nang makita ang pagkagulat ng lahat, nagmamadaling iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, makinig ka sa akin. Tama ang iyong narinig, pagkatapos na pag-isahin ang alyansa ng tao, plano kong ibigay ang alyansa sa aking asawa para sa pamamahala. Ngumisi si Dizigi. Sword God, masyado mong tinatanggap ang bagay na ito. Hindi pa banggitin kung matagumpay mong maitatag ang isang kaharian, paano makukuha ng iyong asawa ang tiwala ng buong sangkatauhan? Bumalik ang tanong ni Ye Fan, President Emperor, wala ka pa. Nakita ko na ang asawa ko, at hindi ko alam ang kakayahan niya, kaya paano ko may isip na hindi niya ito magagawa? Sumimangot si Emperor Ziggy at nanatiling tahimik. Biglang naglagay si Ye Fan ng soundproof barrier. Hininaan ni Ye Fan ang kanyang boses at sinabing may masamang ngiti, lahat, pinapayuhan ko kayong maging tapat at itigil ang pagpapanggap. Sa katunayan, dapat mong makita ng malinaw na ang Human Alliance ay nasa bingit na ngayon ng panganib. Kung hindi, ikaw din hindi ko hahayaang imbitahan ako ni Zhou Wangxian dito. Hindi ka matatahimik pagkatapos kong magmungkahi ng pinag-isang alyansa. Kinuha ko ang Jade Anteng-Anteng ni Ye Junyang, at kinatay si Zhuang Biu sa hinalang pumatay kay Yao Zhongguo. Muling pinatay si Yan Yufang. Walang hiya ba talaga ang alyansa ng angkan mo? Hindi. Alam mo lang. Kumpara sa mga taong iyon, mga bagay na iyon. Ang hitsura ko, Ye Fan, ay ang buong alyansa ng tao, ang pag-asa para sa hinaharap, hindi ba? Kabanata 2912 ang katotohanan. Hoy, Sword God, ano ang sinabi mo? Si Huang Wanro ay nabalisa. Ang mga ekspresyon ng ibang tao ay iba, si Minglang Wuya at Bai Yi ay medyo walang interes, habang si Hua Feihua ay nakasimangot at walang sinabi. Jiang, tahimik na nanunood mula sa gilid, na may hitsura ng malalim na pagsang-ayon. Walang ekspresyon ang mukha ng emperador, ngunit patuloy na kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagpakita ng mapaglarong ngiti si Xiao Qingshan, Brother Ye Fan, bakit mo nasabi ito? Ayon sa aking panahon sa mundo ng demonyo, ang aking paglalakbay sa mundo ng demonyo, at ang mga pakikipaglaban sa mga hari ng demonyo at iba't ibang mga estratehikong antas. Makatitiyak ako na ang alyansa ng tao ay hindi sila kalaban ng mga demonyo. Hindi iniisip ng mga demonyong hari na mayroon silang napakaraming mundo. Hindi pa nila na-annex ang Human Alliance, infighting pa rin ang laban nila. Ang digmaan sa pagitan ng mga demonyo ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon, at ang aming Kyushu clan ay gumagana ng maayos. Ang tubig ng balon ay hindi lumalabag sa tubig ng ilog, mahinang sabi ng emperador. Nakaraan na iyon. Kung walang partikular na makapangyarihang pag-iral sa mga demonyo, natural na walang problema. Gayunpaman, sinira na ng hitsura ni Satanas ang balanseng ito. Ang kapangyarihan ng unang hari ng demonyo ay pinayagan na sina Jeros at Ilaris,
tanging sa pamamagitan ng pagsanib puwersa maisasagawa ang pagharang. Bagamat hindi ko pa nakikita si Jeros, ang kanyang demonyong general na si Delphi. Naglakas loob akong sabihin na kung susumayin mo ang 10 sa inyo, tinatayang walang paraan para kunin siya. Ito. Hindi ba ako ang nagsasalita ng walang kaparirikan, hindi rin ako ang minamaliit ko sa iyo. Ito ay katotohanan lamang, ibinuko ni Yefan ang kanyang mga kamay. Ang sinaunang demonyong balyena na Delphi ang unang general ng demonyo sa ilalim ni Jeros, at hindi lahat ng general ng demonyo ay may kanyang lakas, hindi nasisiyahang sabi ni Wang Wanru. Oo, ngunit ang Magic Dragon na si Fafner sa ilalim ng 5th Demon Throne, sa tingin ko madali niyang abusuhin kayong lahat. Ikaw. Si Huang Wanro ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, napakamot sa kanyang kalbo sa galit. Ngumiti si Yefan at sinabing, huwag kang mag-alinlangan, nakipaglaro na ako sa kanila noon, kaya huwag mong sabihin sa akin ang anumang mga patakaran upang pigilan ang isa't isa. Nakatayo ako sa neutral na anggulo, neutral contrast. So ano? Tanong ng emperador. Kaya, naisip ko lang, sa mga tuntunin ng teritoryo, lakas ng militar, at estratehikong lakas. Maaaring sapat na ang pangalawang kaharian para sakupin ang buong Kyushu. Kahit na kaya mong muli si Sanju, ngunit wala kang kapangyarihan ng pananampalataya, hindi mo magagawang ubusin ang Demon King. Pagkatapos ng lahat, maaari mo lamang protektahan ang iyong sarili, at hindi mo maaaring tunay na mapalawak ang iyong teritoryo at bumuo ng isang imperyo tulad ng Demon King. Bueno, ayon sa kasalukuyang momentum, ang alyansa ng tao ay hindi naiiba sa isang piraso ng taba na maaaring kainin anumang oras. Oo. Kahit na ang Demon Lord ang pumalit, ang Demon Lord ay hindi papatayin ang clan. Ngunit, pagkatapos kong bumalik sa 7th Kingdom, nakakita ako ng problema. Kahit na sa simula, ang angkan ay nanindigan sa kanilang mga paniniwala. Ngunit ang mga anak ng angkan, natural, ay naaakit sa kapangyarihan ng pananampalataya. Unti-unti, mawawala ang sariling mga paniniwala ng lahi ng angkan, at ang mga tao ay mawawala ang kanilang sariling mga kultural na tradisyon. Nakangiting sabi ni Yefan, kahit gaano ka kawalang interes sa mundo, hindi mo ito matitiis, nawawala ng sariling pamana ang angkan, tama ba? Magkaiba ang puso ng mga hindi natin lahi. Sinakop ng mga demonyo ang teritoryo ng kanilang mga ninuno. Hindi ko akalain na matatanggap mo ito ng mahinahon. Lahat ay tahimik. Walang ngiti sa mga mukha ng 3 absolute at 10 paggalang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang emperador at nagsabi, ang sinabi mo ay haka-haka lamang. Hindi banggitin ng anupaman, hinarang ng pangalawa at pangatlong hari ng demonyo si Satanas. Ang digmaan ng Diablo ay umabot sa isang pagkapatas. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Inaasahan ko na sasabihin mo yan. Ngumiti si Yefan at sinabing, kung ganito ang kaso, hindi pa bumabalik si Zhou Wangxian, bakit hindi natin siya kontaken kaagad? Gusto mong kontaken si Zhou Wangxian? Bakit? Tanong ni Emperor Ziggy. Gusto kong i-verify ang isang bagay sa mismong lugar, sabi ni Yefan. Nagkatinginan sina Xiao Qingshan at Di Ziggy at tumango. Nakangiting sinabi ni Xiao Qingshan, Jiang. Mangyaring bumaba. Nang marinig ito, nagmamadaling naglabas si Jiang ng Communication Jade Talisman. Iyon ay ang Elder Jade Anteng-Anteng na namamahala sa emergency contact, dahil Jiang ay ngayon ang umiikot na tagapag-alaga ng nakatatandang bahay, kaya ito ay nasa kanyang mga kamay. Matapos makonekta ang komunikasyon, doon nanggaling ang boses ni Zhou Wangxian. Elder Jiang, ano ang mali? Ano ang pangangailangan ng madali ang pagkilos? Elder Zhou, Lord Sword God, hinahanap ka. Lord Sword God. Panginoong Sword God, ano ang hinahanap mo, Lao Zhu? Zhou Wangxian, hayaan mong tanungin kita. Nakikipagtalik ka ba kay Satanas at ipinagpalit ang mundo para sa sarili mong mga pagnanasa? Zhou Wangxian doon natahimik siya, na parang hindi niya alam kung paano sisigot. Ano? Nakikipagtalik kay Satanas? Ano ang problema? Zhou Wangxian, ikaw ba ay kumikilos bilang isang especially iya ngayon? Tuwang-tuwang tanong ni Wu Yiminglang. Hoy, Zhou Zamao, magpaliwanag ka ng malinaw. Nagmura si Huang Wanru. Tumahimik kayong lahat. Putol ni Di Ziggy. Pagkatapos, bamantong hininga si Emperor Ziggy at sinabi, Zhou Wangxian, sabihin mo sa kanya ang totoo. Ang lahat ay natigilan, at tumingin sa emperador na may ilang mga sorpresa. Din, baka naman alam mo na. Doon, bamantong hininga si Zhou Wangxian. Mukhang hindi ko pa rin ito itinatago kay Lord Sword God. Oo, ang bagay na ito ay talagang ipinaliwanag ng dekano sa matanda, at napag-usapan din niya ito ni Mrs. Xiao. Ang lupa, sumasang-ayon tayong lahat, ay dapat ibigay kay Satanas. Sa oras na iyon, sa harap ng matanda at ng Sword God, hindi niya sinabi ang kanyang tunay na intensyon. Hayaan mo itong mapunta kay Satanas. Bakit? Natarante si Huang Wanru. Para sa proteksyon sa sarili, nakangiting sabi ni Yefan, tama. Mukhang naisip na ito ng Diyos ng Espada. Mapait na ngumiti si Zhou Wangxian. Nagkibit balikat si Yefan, hindi ko naisip ito dati. Hanggang sa naramdaman ko ito sa Kyushu at pinaglaruan ko kayong lahat. Pagmasdan muli ang iyong iba't ibang mga saloobin sa akin. Unti-unti kong naiintindihan.
Tumigil sandali si Yefan, at matigas na sinabi. Ang dahilan kung bakit gusto mong ibigay ang lupa kay Satanas ay hindi talaga nakakakuha ng malaking pakinabang mula kay Satanas. Ang pinakamalaking benepisyo ay ang ikalawa at ikatlong kaharian ay talagang makakalaban ni Satanas. Dahil, sa sandaling matagumpay na nagsanib puwersa sina Jeros at Ilaris, isang blockade ang naitatag. Pagkatapos ay hindi na matagumpay na may sama ni Satanas ang iba pang mga kaharian ng demonyo, at maiiwasan lamang ang pagharang. Hindi mapigilan ni Satanas, gusto niyang duminahin si Taishi, at kailangan niyang patuloy na palakasin ang sarili. Dahil hindi siya makakagawa ng aksyon laban sa Devil Kingdom, kung gayon. Natural na gusto niyang kumilos laban sa iba. Sa relatibong pagsasalita, ito ay ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian upang sakupin ang alyansa ng tao na walang pananampalataya at hindi masyadong nagkakaisa sa loob. Natigilan ang lahat maliban sa iilan na nakakaalam nito. Sasalakayin ni Satanas ang alyansa ng angkan natin. Paano ito posible? Nagulat na sabi ni Bai Yi. Ang hukbo ng unang Demon King ay pupunta sa Kyushu. Nang hindi dumaan sa ikalawang kaharian, dapat itong gumawa ng isang malaking bilog. Bukod dito, hindi ba sasamantalahin ng pangalawa at pangatlong kaharian ang pagkakataong ito para salakayin ang unang kaharian? Umiling si Yefan. Una sa lahat, pinuprotektahan ng blockade ang pangalawa at pangatlong kaharian, pati na rin ang mga kasunod na kaharian ng demonyo. Ibig sabihin, ang paglayo ng kaunti ay hindi nangangahulugan na hindi makakapagpadala si Satanas ng mga hukbo. At ang mga nasasakupan ni Satanas ay may hindi bababa sa 10 estratehikong antas ng demonyong general. Hindi pa banggitin na mayroon siyang sapat na lakas sa pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang sarili sa maikling panahon. Magpadala man siya ng tropa, hindi sasamantalahin ng pangalawa at pangatlong kaharian ang pag-atake. Dahil, gagamitin nila si Satanas para salakayin ang mga tao bilang isang pagkakataon para ubusin ang kapangyarihan ni Satanas sa pakikipaglaban. Kung gusto mong salakayin si Satanas, kailangan mong maghintay hanggang matapos ang labanan sa pagitan ng mga tao at ng unang kaharian bago mo isipin ang pagpapadala ng mga tropa. Kung hindi, sa sandaling ipadala nila ang kanilang mga tropa at umatras si Satanas, ito ay katumbas ng isang deadlock muli. Kaya't kahit na ano, ang pangalawa at pangatlong kaharian ay tiyak na hahayaan munang lumaban ang mga tao at ang unang kaharian. At saka, ang pangalawa at pangatlong kaharian ay talagang nagkakaisa. Madaling ipagtanggol ang magkasama at magpadala ng mga tropa ng magkasama. Sino ang kumpiye ng kanyen? Sa tingin mo ba ganun lang kadali? Kabanata 2913 patatas. Muling nabalot ng awkward na katahimikan ng eksena. Kung tutuusin, kung pag-iisipan mong mabuti, malalaman mo rin na hindi isasakripisyo ni Jeros o Ilaris ang kanilang mga sarili. Madaling hawakan ang depensa, at kung may pressure sa panig na iyon, suportahan mo lang. Maaaring umatake, may mauuna. Sino ang nangunguna at kung paano inilalaan ang mga mapagkukunan ay lahat ng mga katanungan. Maliban na si Satanas ay sabik na palawakin, sina Jeros at Ilaris ay malinaw na ayaw. Ang pagtatatag ng prente ng alyansa ay ang pagpapanatili ng katatagan at pag-agaw ng oras upang makahabol. Kapag nagsimula na talaga ang digmaan, maaaring maghiwa-hiwalay muna ang alyansa ng ikalawa at ikatlong kaharian. Kaya, sa pag-iisip tungkol dito sa ganitong paraan, si Satanas ay maaaring walang anumang pasanin kapag siya ay lumiko upang salakayin ang Human Alliance. Isa pa, hindi ko alam kung alam niyo lahat iyon. Napatingin si Yefan sa mga tao at sinabing, ang unang dalawang henerasyon ng mga demonyong emperador, ang Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen, ay ibang-iba kay Satanas. Si Satanas ay nagmula sa isang pamilya ng mga nahulog na anghel at isang purong demonyo. Ang Demon Dragon Emperor ay isinilang sa mundo ng mga tao. Ang kanyang ina ay isang tao, at mayroon pa siyang dugo ng pamilyang Shenlong sa kanyang katawan. Ang Queen of Thousand Faces ay may katulad na karanasan, at malapit na nauugnay sa Demon Dragon Emperor. Ang dalawang Demon Emperors na ito ay walang kinalaman sa mga tao. Ang mundo ay hindi kailangan, ngunit mayroon ding mga damdamin. Ngunit, Satanas, mayroon ka bang mga alalahanin na ito? Ang kanyang lakas ay hindi sapat upang walisin ang Taishi, at ang maraming mundo na inookupahan ng Human Alliance ay isa pang piraso ng taba. Saying sa puntong ito, ang mga mukha ng 10 Masters of the Three Absolute ay sobrang pangit na. Hoy! Hindi ko inaasahan na kahit ang mga ito, alam na ng Diyos ng Espada ang tungkol dito. Din, Mrs. Xiao, sa tingin ko ay wala. Kailangan itong itago. Ang mga bagay na ito ay malapit ng maitago, at kailangan mong mag-isip ng isang countermeasure. Bumantong hininga si Zhou Wangxian. Tumango si Emperor Ziggy at nagsabi, oo, ayon sa pinakahuling frontline intelligence, si Satanas ay nagtipon ng malaking hukbo, at ang spearhead ay nakatutok sa ating alyansa ng tao. Ano? 12 ng tao ang nagpakita ng pagkagulat. Si Ziggy ay malamig na tumingin kay Yefan, Sword God, may isang bagay, mali ka. Ano? Earth, sa simula, hindi namin nilayo na isuko ang lupa. Kahit maliit lang ang mundo, basta may nabuo tayong teleportation formation. Susubukan pa rin ng aming alyansa ng angkan ang aming makakaya upang protektahan ito, hindi bababa sa hindi isuko ang nasa itaas.
Bilyon-bilyong tao. Kahit na umatras tayo, aalisin natin sila sa halip na ibigay sa Diablo upang mamuno. Natigilan sandali si Yefan, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, dahil ba kay Ailaris? Tama, noong una, wala kaming ideya na makipagtulungan kay Satanas. Ang mundo ay ang mundo ng ating angkan ng tao. It is reasonable, nag-occupy muna kami. Dapat sa atin ito. Kaya lang, si Ailaris ay unang lumabag sa mga patakaran, at lihim nitong nilinang ang mga mananampalataya sa Kyushu. Natatakot ako na dapat ginawa ito ni Jeros. Pero may pagkakaibigan sina Jeros at Feng Xiaotian, kaya ginalaw niya ang kamay ni Ailaris. Ang unang misyon ay pinangunahan ng mga tagasunod ng Panginoon ng Puot. Ito ay isang kahihiyan. Dahil inabot muna ni Ailaris ang kanyang kamay, ibig sabihin ay hindi na kami makakaiwas dito. Hindi tayo inilagay ng Diablo bilang neutral, nagsimula na itong mag-deploy sa ating Kyushu. Tumango si Yefan, kaya, makipagtulungan ka lang kay Satanas. Dumadaan. Lihim si Chen Kang, gusto mong direktang bumuo ng teleportation formation ng unang kaharian. Hayaang pumasok sa lupa ang hukbo ni Satanas, na haantong din sa digmaan. Buksan, hayaan ang tatlong kaharian na mag-ingat sa kanilang sarili upang labanan. Eksakto, sayang naman. Si Jeros at Ailaris ay superior. Ang mahiwagang lobo na Finis ay hinulaan ng maaga na tayo at si Satanas ay maaaring magsanib puwersa, at magtalaga ng mabibigat na tropa upang harangan ang hukbo ni Satanas. Nag-alinlangan pa siyang tawagan siya. Kunin mo si Delphi, siguraduhin mong walang mangyayaring masama, bumalik ang emperador. Kaya, hindi sinira ni na Xiaozon at Zhou Lian ang teleportation formation ng Clan Alliance, kundi ang teleportation formation ng unang kaharian. Tumango si Dizigi at umamin. Hindi napigilan ni Yefan na matuwa, siya ay walang muwang na naghihintay na makumplito ang teleportation formation. Emosyon, ang teleportation array na iyon ay walang silbi. Ginawa para kay Satanas. Lord Sword God, kahit na peke ang teleportation formation, ngunit nang marinig ng matanda na gusto mong pumunta sa Kyushu. Talagang nasasabik ako, at taos puso kitang iniimbitahan. Tumawa si Zhou Wangxian. Nakahinga ng maluwag si Yefan. Ngayon ay sa wakas naiintindihan na niya ang pasikot-sikot ng buong bagay. Sa totoo lang, sa unti-unting paglawak ni Satanas, ang alyansa ng tao ay may nakatagong krisis. Matagal na kaming nagpapansin ni Din, little brother of the Sword God. Member ka ng clan namin. Makatuwiran na dapat ay hinayla ka namin, mangyaring lumapit. Kilalanin ka. Ang iyong presensya, para sa amin, ay isang karagdagang pagpipilian. Kung makakasama mo kami, magkakaroon kami ng kapangyarihang lumaban. Ngunit, masyado kang malapit sa ikapitong kaharian, at maging ito ay umakit ng puot ng Gon King. Noon pa man ay mayroon kaming ilang mga alalahanin tungkol sa kung angkop na anyayahan ka na pumunta at pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na ito. Nakangiting sinabi ni Xiao Qingshan, iminungkahi mong pag-isahin ang alyansa, ngunit pinilit kaming ilagay ang bagay na ito sa agenda. Napansin ito ni Yefan na kawili-wili, at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at sinabing, kaya, kayo ay nagpaplano laban sa akin, at ako rin ay nagbabalak laban sa inyo. Tayo, hindi ba tayo may utang sa isa't isa? Medyo ganoon ang ibig mong sabihin, pero hindi naman maliit ang ginawa mong paggalaw. Ang pagpatay kay Zhuang Biu at Yan Yufang ay isang malaking kawalan sa aming alyansa ng angkan, hindi nasisiyahang sabi ni Dizigi. Sariling kasalanan nila iyon, hindi banggitin. Sa antas ng diskarte na iyon, makakalaban ko ang isang grupo sa larangan ng digmaan. Hindi sumang-ayon si Yefan. Kuya Sword God, nagkakamali ka. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Xiao Qingshan. Oh, gusto kong marinig ang mga detalye, nakangiting sabi ni Yefan. Sinabi ni Xiao Qingshan, kapag tiningnan mo ang estratehikong antas, ginagamit mo ang iyong pananaw. Marahil para sa iyo, si Zhuang Biu at Yan Yufang ay hindi masyadong makapangyarihan, at may mga paraan para harapin sila. Ikaw, maaaring palitan ang mga ito ng iba pang madiskarteng antas at mas mababa sa antas ng eroplano mga monghe. Maaari silang gumanap ng isang mapagpasyang papel. Kahit na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga demonyong kaharian, ang estratehikong antas ay higit sa lahat ay isang check at balanse. Ang talagang lumalaban sa iba't ibang larangan ng digmaan ay mga ordinaryong general ng demonyo. Katulad mo, mabilis kang makakapatay ng diskarte kaunti pa rin ang mga tao sa ranggo ng ranggo. Bukod dito, kung ang isa sa mga estratehikong hanay ay gustong umiwas sa digmaan, ito ay magiging lubhang mahirap na pumatay. Kaya ngayon mo lang sinabi na tayong mga tao ay hindi kasing husay ng mga estratehikong ranggo ng mga general ng Diablo. Sa katunayan ito ay may kinikilingan. Hindi lahat ng strategic level ay mahusay sa frontal combat. Ang iba't ibang mga panuntunan ay may iba't ibang paggamit. At, sa tingin mo ay madaling harapin dahil tinatawag kang Sword God, ang iba ay hindi ikaw. Sanay akong pumatay ng manok gamit ang kutsilyong toro. Lahat ng tao ay manok sa iyong paningin, ngunit huwag kalimutan, hindi lahat ay may bull's knife, mahinang ngumuso si Dizigi. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa, ang kanyang mga salita ay hindi magaspang. Tila gumagamit ako ng pananaw ng isang Diyos upang tingnan ang mga madiskarteng antas na ito.
Hindi banggitin ng anupaman, itong si Yun Yufang. Maaaring mahirap talagang harapin ito kung lilipat ka sa ibang strategic level. Kasama si Gigi He na nakilala noon, para lang makita ang mga butas sa batas ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Same time na sinabi ni Zhou Wangxian, Lord Sword God, may gap sa ganap na lakas sa pagitan ng Demon Kings, ngunit walang sinuman ang madaling pumatay ng sinuman. Sa huli, ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ano ang kapangyarihan ng pananampalataya? Ito ay ang puso ng mga tao. Mas maraming tao at mas maraming paniniwala, mas maraming kapital ang kailangan mong ipaglaban. Ang demonyo. Pinahahalagahan ni King ang puso at isipan ng mga tao, ang teritoryo, at ang bilang ng mga tao, kahit na higit pa sa mga estratehikong antas ng demonyong general sa ilalim niya. Malaki ang populasyon ng ating alyansa ng tao. At dahil walang pagkakaisa ng pananampalataya, kaya sa mata ng unang demonyong hari, si Satanas, ito ay isang blankong papel. Ngayon ay plano niyang ilagay sa papel ang kanyang markang Mander's Goat. Si Satanas ay nakatakdang labanan ng mga pangunahing demonyong hari. Sa panahong iyon, magdurusa din tayo sa apoy ng digmaan. Ang mga tao ay hindi kasing talino ng mga demonyo, at may mga numero ngayon sa eroplano ng Taishi, na resulta ng napakaraming pagsisikap ng mga nakatatanda. Inaanyayahan ko rin ang Diyos ng Espada, alang-alang sa iisang pamilya. Halika, tulungan mo kaming malampasan ang mahirap na oras na ito. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Kuya Joe, bigla kang naging seryoso, medyo hindi ka tulad mo. Kinokontrol ka ba ng ilang hari ng demonyo? Ito, Panginoong Espada Diyos. Sa pagkakataong ito ay mula sa puso ng matandang lalaki. Bagamat may maliliit na problema ang matandang Joe ko, hinding-hindi ko talaga ipagkakanulo ang angkan. Ngumiti si Ye Fan at nahulog sa pagmumuni-muni. Bagaman, ang mga matataas na opisyal ng alyansa ng angkan ay biglang nagkusa na maghagis ng isang sanga ng oliba, na isang magandang bagay para sa kanya. Gayunpaman, ang pagkuha sa alyansa ng angkan ngayon ay katumbas ng pakikipaglaban sa hukbo ni Satanas. Ito ay naiiba sa kanyang orihinal na inaasahan. Gusto lang niyang ibigay ang kapangyarihan ng pananampalataya ng Human Alliance sa kanyang babae. Sa madaling salita, gusto ni Ye Fan na gawing mas ligtas ang kanyang pamilya. Hindi ba't lahat ng ginagawa niya ay para sa kaligayahan ng kanyang pamilya? Sa orihinal, ang Human Alliance ay medyo maganda, nagkataon lamang na walang laman at walang emperador, ito ay isang piraso ng matamis na pastry. Biglang, napagdesisyonan na si Satanas ay magpapaputok na, ngunit ito ay naging mainit na patatas. Kabanata 2914 na Blood Book. Gusto mo ba talagang harapin si Satan at Taikang ng sabay? Napangiti si Ye Fan sa kanyang puso. Ano ang tawag dito? Ikaw Fan, pangako mo. Sa sandaling ito, lumapit si Ling Yue. Sa aming pamilya, halos lahat ay mula sa angkan, at sa tingin ko lahat ay handang tumulong. At saka, kahit na ang Qingzhou ang pumalit sa alyansa sa hinaharap, palaging may mga kaguluhan, at hindi mo basta-basta mapapaalis kapag may mga problema ka, di ba? Sa tingin ko, kung malalampasan mo ang paghihirap na ito sa pagkakataong ito ay magiging isang magandang pagkakataon para sa Qingzhou, tama ba? Pinagsama ni Ye Fan ang sinabi ni Ling Yue, at pagkatapos ay inisip ang pare-parehong estilo ni Su Qingzhou. Siguro, talagang umaasa si Su Qingzhou na darating ang hukbo ni Satanas. Sige, tumalikod si Ye Fan at sinabi sa karamihan, tulad ng sinabi ko kanina, gusto kong ibigay ninyo ang kapangyarihan ng alyansa ng angkan. Kumbansihin ang mga tao sa ibaba na ang mga bagay na ito ay dapat mong gawin. Kung hindi ka kontento, sasama ako. Solve it. Kung gusto mo ng kapangyarihan, dapat mong tuparin ang iyong mga obligasyon. Sumang-ayon ka ba na lumaban kay Satanas kasama namin? Tanong ng emperador. To be exact. Para pangunahan ka, pagwawasto ni Ye Fan. Sumimangot si Emperor Ziggy, at ang iba ay halatang medyo hindi nasisiyahan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, hindi gaanong sinabi ng lahat. Haha, good thing. Good thing. Dean, Mrs. Xiao, with the addition of the Sword God and a 5-clawed golden dragon, tiyak na malalampasan natin ang krisis sa pagkakataong ito. Pinakinis ni Zhou Wangxian ang mga bagay doon. Oo, sa tingin ko ay nagmamalasakit pa rin si Lord Sword God sa clan. Ngayon ay isang magandang araw. Bakit hindi ako pumunta sa restaurant at magayos ng mesa? Jiang. Ngumiti ng patag, Master Sword God, magiging pamilya na talaga tayo simula ngayon. Nakaramdam ng panginginig si Ye Fan saglit, at palaging nararamdaman na ang taong ito ay nakatingin sa kanya. Tulad ng isang mamumuhunan na nakita ang pang-araw-araw na limitasyon ng binili niyang stock, pakiramdam niya ay kumita siya ng malaki. Maganda ang proposal ni Jiang. At hindi tayo masyadong pamilyar dito. Kilalanin nating muli ang isa't isa habang nasa wine party tayo, sabi ni Xiao Qingshan. Nang marinig ito ni Jiang, agad siyang tumakbo pababa para magayos. Nagkataon lang na may kausap si Ye Fan sa mga pinuno ng clan na ito. Pababa na lang siya, nakita niya si Xiao Jin sa likod na walang gana at parang walang balak na sumama. Ano ba? Sakam ako sa ahas, at hindi na ako makakain. Master. Tumingin si Little Jin kay Ye Fan, at sinabing may kasalanan, walang mukha si Little Jin.
Naku, paparusahan kita dahil 3 araw kang hindi kumakain. Muntik ko nang makalimutan, kaya pag-isipan mo. Oo, Master. Ibinaba ni Xiao Jin ang kanyang ulo. Naisip ni Ye Fan na mas mabuting mamagitan si Su Qingzuo sa lalong madaling panahon. Kaya bago bumaba, isang sword intent ang inilipat at ibinalik sa mundo ng Titan. Ibinalik din niya si Ling Yue. Kung tutusin, tama lang na nasugatan ang babae, kaya hindi na kailangang manatili doon ng tuluyan. Nakakalungkot na nalaman ni Ye Fan na tumatakbo pa rin ang Wordless Book of Heaven, habang wala pa rin si Su Qingzuo. Gayunpaman, ang iba pang mga pinagkakatiwalaan, maliban kina Xiao Ziner at Feng Qinglan na nagsasaka pa, ay umalis na. Nang makitang bumalik sina Ye Fan at Ling Yue, lahat ay na-curious kung saan sila nagpunta. Brother Ye Fan, napakalayo mo, palihim mong dinadala si Sister Wei Wei sa isang date, nang wala tayo. Galit na sabi ni Wu Ye. Halika, anong petsa, muntik na akong mawalan ng buhay, nagkunwaring saman ng loob ni Ling Yue. Nang marinig ito ng mga babae, kinakabahan silang nagtanong kung ano ang nangyayari. Matapos pakinggan ang paliwanag ay nakaramdam ng takot ang mga babae saglit. At isang kasuklam-suklam na batas. Masyadong mapanganib, tinapik ni Xiao Waisu ang kanyang dibdib. Mabuti na lang at may walang kapantay na batas ang asawa mo, kung hindi sa pagkakataong ito ay mas mapalad ito kaysa swerte, na pabuntong hininga din si Nayan Rujiao. Brother Ye Fan, bakit hindi mo gusto ang alyansang iyon ng tao? Hindi ito nalutas ng Spear King. Ngayong kailangan na niyang harapin si Satanas, mas makapangyarihan iyon kaysa sa Spear King, tama ba? Nag-aalala si Shilanyo. Huwag kang mag-alala, hindi si Satanas ang darating ng personal, ito ay walang iba kundi ang hukbo ni Satanas. Hanggat napagtanto ni Satanas na ang alyansa ng tao ay isang matigas na buto, natural itong aalis. Ngumiti si Ye Fan at hinawakan ang ulo ni Shilanyo, pagkatapos ay tumingin sa mga babae at sinabi, sa pagkakataong ito, lahat ay tila napabuti ng mabuti ang kanilang paglilinang. Dahil sa ang pagkakaiba ng oras, ang mga babae ay talagang matagal nang nag-iisa. Ang natitirang kaluluwa ng Titan at ang dugo ng Titan, ang kapangyarihan ng simula, ang mga mapagkukunang ito na maaaring makatagpo at hindi mahiling, ay talagang pinahintulutan ang mga kababaihan na sumulong ng mabilis. Sina Ning Zimo, Candlelight, Wu Yechuan, Shilanyo, Nayan Rujiao at iba pang kababaihan ay orihinal na mga banal na lugar. This time, pumasok siya sa Chaos Realm sa isang iglap. Ang orihinal na lakas ng katawan ay lubos na napabuti, at masasabing may kapangyarihan itong lumaban sa pangkalahatang kaitiya na kaharian. Ang susi ay, tulad ni Ling Yue, lahat sila ay may espesyal na pakiramdam. Malamang na lahat sila ay may sariling pangunawa, at mas malapit sila sa mga batas ng eroplano. Maging si Du Yuner, na mas budista, ay nakapasok sa banal na kaharian. Guro, pagod na pagod ka sa pagtakbo sa labas, ang mga alipin ay nadagdagan ng kanilang lakas ngayon, at gusto nilang sundan ang Panginoon upang maglingkod. Itinaas ito ng kandila, hinawakan ang kamay ni Ye Fan, at mahinang sinabi. Inalis ni Ye Fan ang kanyang kamay, halika, mabilis ang pag-unlad, ngunit malayo pa ang makakasama ko. Hanggat kasama mo ang amo, ang mga alipin ay hindi natatakot sa kamatayan. Kung sakaling magkaroon ng panganib, iiwan ng amo ang mga alipin. Anong kalokohan? Ganon ba akong klaseng tao? Guro, dalhin mo ang mga alipin. Hinawakan ng Candlelight ang braso ni Ye Fan. Kalokohan. Sa tingin ko nakagawa ka ng isang lumang problema. Hindi makasali si Ye Fan, kaya inihagis niya ang ilaw ng kandila ilang metro ang layo at tumama sa isang bato. Oh! Ang liwanag ng kandila ay nagpakawala ng sakit ng tumama ito, hinaplos ang magulong buhok, at lumingon sa likod na may nasisiyahang ngiti, pagkatapos umatras, ang lingkod na ito ay medyo hindi komportable, at ngayon ay mas mabuti na. Walang imak ang mga batang babae, ang kanilang mga mukha ang mga salitang, walang tulong, ay nakasulat sa kabuuan nito. Mas seryoso si Ning Zimo, asawa, bagamat hindi maliit ang ating pag-unlad, tila si Ziner at Qinglan ay gagawa ng malaking pag-unlad sa pagkakataong ito. Si Ye Fan ay seryosong tumingin kina Xiao Ziner at Feng Qinglan, Feng Yan at Long Yan ay parehong mahinang umaagos. Sa dalawang babae, talagang nagiging halata ang hininga ng batas ng eroplano. Si Ziner ay mas malakas na kaysa sa iyo, at ang kanyang talento sa paglilinang ay mas mataas pa kaysa sa akin. Si Qinglan ay napakatalino rin, at sa pagkakataong ito, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang kapigatian ni Xiao Jin. Ito, maaaring may malaking kahalagahan sa kanya sa pamilya Shenlang. Makinabang ng malaki, sabi ni Ye Fan. Sa pangkalahatan, ang krisis na ito ay isang magandang bagay para sa amin. Hindi ko alam kung kailan babalik si Qingzuo. Bagamat tiyak na hindi siya gagawa ng mga katangahang bagay, nakakabahala kung hindi siya babalik. Napabuntong hininga si Nayan Rujiao. Hindi ito ang tamang oras para hindi siya bumalik, Jillian. Wala akong pakialam kung ikaw ang opisyal na palasyo, pabirong sabi ni Chu Yunyao. Namula ang mukha ni Nayan Rujiao nang marinig niya ito, napahiya siya at nababalisa. Winagiwi niya ang kanyang kamay at sinabing, Yunyao, huwag kang magsalita ng walang kaparekan, masama kung hindi magkaintindihan ng magkapatid.
Ye Fan ay hindi makapaghintay na basahin ang Rujiao, ang babaeng ito ay masyadong cute, syempre si Chu Yunyao ay nagbibiro, bakit siya kinakabahan? Talagang nagmamalasakit si Mrs. Yunyao sa prinsesa. Sa palagay ko ay nananatili siya sa tabi ng aklat ng langit ng ilang beses araw-araw. Kinagat ni Guqing ang kanyang mga labi at ngumiti. Nang marinig ito ng mga babae, lahat sila ay tumingin kay Chu Yunyao ng makitid. Kaya iyon ang nangyari, may hindi sinasadya, sabi ni Ling Yue. Tama, kahit na nagbibiro tungkol kay Jillian, halatang mas mahalaga siya. Binawi ito ni Ning Zimo. Nako, huwag mong gawin ito, mamumula si Sister Yunyao. Tinakpan ni Wu Yahuo ang kanyang bibig at sinabi. Sa tuwid na mukha, hindi itinaling ni Chu Yunyao ang kanyang ulo, at huminga ng mahina, gusto ko lang malaman kung ano ang gagawin kung hindi siya bumalik, plano ko lang na magayos ng maaga. Natural na hindi naniniwala ang mga babae, at mas lalo silang tumawa. Mas naintindihan ito ni Ye Fan. Marahil, sa sarili niyang mga babae, sina Chu Yunyao at Su Qingzhou ay mas madaling makapag-chat, kahit na tila laging nag-aaway ang dalawang babae. Pagkatapos makipag-chat sa mga babae ng ilang sandali, hiniling ni Ye Fan na manatili sila sa Titan World pansamantala. Kapag nagising sina Su Qingzhou, Xiao Ziner at Feng Qinglan, ipaalam sa kanya. Inaasahan din ni Ye Fan na mayroon pa siyang ilang katulong sa tabi niya, para magkaroon siya ng talakayan. Hanggat mayroong ilang mga kababaihan sa pinakamataas na antas, maaari mong ilabas ang lahat ng may kumpiyansa. Lalo na, ang mga araw na wala si Su Qingzhou. Naramdaman ni Ye Fan na pagod siya, higit sa lahat dahil pagod ang kanyang utak. Sa orihinal, tinulungan siya ni Su Qingzhou na lutisin ang lahat ng intrigang ito. Hindi ito kasing ganda ng larong ito sa pagitan ng alyansa ng angkan at ilang hari ng demonyo. Wala siyang nahuhulaan hanggang sa huli. Si Ye Wuya at ang Panginoon at tagapaglingkod ni Ye Kyun ay abala sa pag-aaral ng pagluluto gaya ng dati. Hinihiling kay Ye Fan na manatili at sabay na kumain, naalala lang ni Ye Fan na babalik siya para kumuha ng pagkain. Isang sword intent ang inilipat, at bumalik si Ye Fan sa Alliance Elders' home. Dahil sa pagkakaiba ng oras, magtatagal lang ang pag-alis niya. Gayunpaman, nawala ang figure ni Xiao Jin. Master Sword God, bumalik ka na ba? Ito ay isang sulat na iniwan ni Master Jinlong, hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. Jiang. Tumakbo sa oras na ito at naghatid ng isang nakatiklop na sulat na may magalang na mukha. Sumimangot si Ye Fan, ito pala ay isang blood book na sinulat ni Xiao Jin na may dugong dragon. Kabanata 2915 sabihin ang totoo. Nang makita ang kaseryosohan na ito, mabilis na binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang linya ng mga salita na nakasulat dito. Master, si Xiao Jin ay magsasanay. Sa susunod na pagbalik niya, hindi na niya ikahihiya ang Master. Sa wakas, nakaprint din ang isang maliit na dragon paw print. Nawala ang kamalayan ni Ye Fan at nalaman na talagang nawala si Xiao Jin. Itinabi niya ang sulat na papel, medyo hindi mapalagay sa kanyang puso. Bagamat madalas niyang ayawan si Xiao Jin, biro lang iyon. Para kay Xiao Jin, si Ye Fan ay walang mataas na mga kinakailangan. Minsan ay tinulungan siya ni Xiao Jin at iniligtas sa oras ng kagipitan. Isang tao at isang dragon, parang kamag-anak na niya. Kahit na si Xiao Jin ay isang sakam na ahas sa buong buhay niya at duwag, walang anumang pagtutol si Ye Fan. Gayunpaman, halatang hindi yun iniisip ni Xiao Jin. Parang this time medyo nakakasakit na talaga ng self-esteem, and I have to experience it. Hindi alam ni Ye Fan kung saan ito hahanapin sa sandaling ito, kaya maaari lamang siyang umasa na ang duwag na taong ito ay hindi masyadong padalos-dalos at magdudulot ng gulo. Pinag-isipan ni Ye Fan na ang tinatawag na paglilinang ay maaaring mga hulugan lamang ng paglabas upang humahanap ng pagkain at bumalik pagkatapos ng ilang sandali. Sundin si Jiang hanggang sa restaurant sa mundo sa ibaba. Sa itaas na palapag sa pribadong silid, naroon na ang ilan sa 3 absolute at 10 estatwa. Ang ikinagulat ni Ye Fan ay narito rin si Gigi He. Iningatan din ni Gigi He na nakainom na siya ng kaunting alak, at nakangiting binati si Ye Fan nang makita niyang papalapit si Ye Fan. Kuya Sword God, nandito ka na, nakainom na ako ng kalahating kaldero ng alak. Ganyan ba ako kalapit sa'yo? Hindi naiwasang magtanong ni Ye Fan. Oh, hindi ba sila lahat sa kanilang sarili sa hinaharap? Walang masama kung maging malapit ng maaga, walang pakialam na iwinagayway ni Gigi He ang kanyang mga kamay. Jiang. Nang makita ang posisyon kung saan nakaupo si Gigi He, labis siyang nalungkot. Gigi He. Ang matandang ito ay nakaupo rito, ngunit ang matanda ay magbubuhos ng alak para sa Panginoong Espada na Diyos. Jiang. Senior mo naman ako, nakikipagkumpetensya ka pa rin sa akin sa isang posisyon. Nagpout si Gigi He, sok-sok, tapos uminom ng isang baso ng alak, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, at saka, ako ay mula sa parehong pamilya ng mga kapatid na Sword God, nakaupo malapit. Sa isa't isa ay hindi masyado. Huli na. Nagmamadaling sinabi ni Jiang kay Ye Fan, Lord Sword God, maaaring hindi mo alam na ang taong ito ay tinatawag nating Iji Pao Pao. Magulo at mapanganib na mga bagay, tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa iba. Nakipag-ayos ka, ngunit tumanggi siyang sumama.
Nang marinig niya na uupo kami at uminom, pumunta siya sa restaurant at naghintay. Siya ang pinakawalanji at walang hiyang tao, at hindi siya karapat-dapat sa pagtitiwala ng Panginoong Espada ng Diyos. Sabi ni Yefan na may hitsura sa kanyang mukha. Tahimik na nakatingin kay Jiang. Sana may marealize itong lalaking ito. Sayang at hindi nagbago ang mukha ni Jiang, parang hindi niya alam ang kahulugan ng mga mata ni Yefan. I think, the two of you are actually quite right, just sit together, pupunta ako sa tabi ng dean. Ang pag-upo sa scholar ay mapapabuti rin ng gusto ang iyong pag-aaral, at ako ay motivated. Napakalaki ng mesa, at may dalawang bakanteng upuan sa tabi ni Dizigi, halatang lahat ay nagpapakita ng paggalang. Sa malungkot na mga mata ni Jiang. Umupo si Yefan sa tabi ni Dizigi. Sa 10 estatwa, mayroon bang ibang tao mula sa Torch Dragon Clan na hindi dumating? Tanong ni Yefan. Ang kaluluwa ng ubod ng kandila. Okay lang na hindi sumama, hindi siya angkop na magpakita sa mataong lugar, at hindi siya sanay dito, pagbabalik ng emperador. Lord Sword God, totoo ang sinasabi ng Dean, mas takot sa buhay ang batang iyon, at wala siyang masabi kapag nakakakita ng mga estranghero. Bukod dito, wala siyang ideya tungkol sa mga pangunahing kaganapan ng mga angkan at alyansa na ito. Sa kritikal na sandali, kung may digmaan, tatayo pa rin siya, mabuting bata siya, nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Nagkibit-balikat si Yefan, wala akong pag-aalinlangan, dahil ito ang kaso, magtaas tayo ng baso at hilingin ang susunod na sangkatauhan. Umunlad. Itinaas ng lahat ang kanilang mga salamin at ininom ito. Pagkatapos inumin ang baso ng alak na ito, talagang kilala ko ang isa't isa. Ang bamantong hininga ang emperador, Diyos ng Espada, sa totoo lang, ang iyong hitsura ay talagang napuno ng malaking bahagi ng aming angkan. Blanco. Oh, how to say? Nakangiting tanong ni Yefan. Sa mga tuntunin ng lakas, sa katunayan, kahit na dumating ang hukbo ni Satanas, tiyak na magkakaroon tayo ng lakas upang lumaban. Ngunit ang problema ay iba ang aming angkan sa kaharian ng demonyo. Sa loob ng aming angkan, walang ganap na core, isang ganap na paniniwala. Sa panahon ni Ye Junyang, ang sinaunang demonyo, bagamat sinabi na ang mga nilalang ng angkan ay wasak. Pero sa totoo lang, takot na takot sa atin ang mga Diyos at demonyo sa labas. Siyempre, ang lakas ni Ye Junyang ay matatawag na tuktok ng eroplano. Ngunit may isa pang malaking dahilan, iyon ay, noong panahong iyon, tayong mga tao ay nagkakaisa, at si Ye Junyang ay may ganap na pangangibabaw. Alam ng lahat ng lahi ng mga Diyos at demonyo kung gaano kalakas ang isang angkan na may pinag-isang aksyon. Siyempre, uhaw sa dugo si Ye Junyang, at hindi dapat sumang-ayon ang ganitong uri ng panuntunan. Sayang, pagkatapos noon, wala ng dominanteng clan powerhouse. Nagsisi si Emperor Ziggy. Kinuha ni Yefan ang isang paa ng manok na iniabot ni Jiang. Kumagat, at nakangiting sinabi, sa wakas sasabihin mo na ba ang totoo? Sabi ko, kailangan mo ako. Bago mo, ang taong pinakamalapit sa pagiging isang emperador ay ang bastos na si Feng Xiaotian. Ngunit ang batang si Kung ay may lakas, at siya ay isang haltak sa lahat ng iba pang aspeto, na talagang nakakahiya. Wala siyang puso ng isang emperador, kaya hindi na kailangang banggitin ang gayong tao. Sabi ni Dizigi na may halong galit. President, huwag mong ibaon ang hangin at pagtawanan ang langit, nakita ka niya hanggang ngayon. Nakangiting sinabi ni Xiao Qingshan, kung pag-uusapan, pabor ako sa isang bagay. Ang mga malalaking digmaan sa mga eroplano, sa lakas ng papel, ay madalas na hindi mapagpasyahan. Kung sa sandaling magsimula ang isang digmaan, ang lahat ay hindi maaaring magtiwala sa isa't isa, at walang pinag-isang pinuno, sila ay papatayin isa-isa. Pagkawatak-watek. Si Satanas ay nangangahas na magpadala ng mga tropa sa atin, isang malaking dahilan ay nakikita natin na ang ating angkan ay hindi sapat na nagkakaisa. Eksakto, kaya sa susunod, kailangan nating lutasin ang mga panloob na problema sa lalong madaling panahon. Espada Diyos, kung ikaw ay magiging emperador, gagawin namin ang iyong makakaya upang tumulong. Pagkatapos ng panahong ito, ang mga paggalaw na ginawa mo sa Kyushu, ang mga nagawa mong nagawa. Kung tutusin, marami ng anak ng angkan ang humanga sa iyo. Iginagalang ka pa rin ni Feng Xiaotian bilang isang kapatid, ibig sabihin, lahat ng mga hadlang ay naalis na. Kailangan mo lamang na ipahayag ang ilang magagandang patakaran, pagbutihin ang kabuhayan ng mga tao, marahil ay maging emperador, at ikaw ay magiging matagumpay. Bumalik ang emperador sa kalsada. Gayunpaman, ang Aufa Divine Realm ay nangangailangan ng maraming trabaho dahil sa iba't ibang paniniwala at kultura, sabi ni Xiao Qingshan. Sumimangot si Yefan at nagtanong, Aufa Divine Realm, ang kalahati ng alyansa ng tao, ano ang kaugnayan nito sa iyo? Hindi ito masyadong maganda, inikot ni Huang Wanru ang kanyang mga mata, kung talagang makikipagdigma ito sa hukbo ni Satanas, nagdududa ako sa kanila. Makakatulong ba ito? Natigilan si Yefan, grabe. Sinabi iyan ni Wanru, hindi ito pagmamalabas. Ang mga salamangkero ng Aufa God Realm ay palaging itinuturing ang aming Kyushu clan bilang isang katunggali. Sa katunayan, hindi ito mahirap unawain, natural na gusto ito ng mga tao. Kung ikukumpara sa mga tao.
Yung mga mage, karamihan sa kanila walang bloodline talent, natural na tumitingin sa clan namin ng may bahid ng mata. Iniisip nila na umaasa tayo sa talento ng dugo at hindi dapat banggitin. Maraming tao sa aming angkan ang minamalas ang mga mortal na walang talento sa dugo. Ang angkan at ang arcane na domain, bagamat ang Adult Human Alliance, ay hindi pa nasusubok sa harap ng tunay na krisis. Sa pagkakataong ito, Sword God, ikaw ang magiging emperador, at ang Alpha Divine Realm ay hindi nagbigay ng pahayag. Kahit sumuko sila, hindi nila ito basta-basta, maaaring hindi sincero, sabi ni Xiao Qingshan. Ibig sabihin, Auspicious Divine Realm, ito man ay isang kaaway o isang kaibigan, ito ay hindi kilala. Napakamot ng ulo si Ye Fan at nagkaroon ng masamang premonition. Hey, Brother Sword God, kahit na hindi ako masyadong magaling sa mga mahahalagang bagay na ito sa mundo, kapatid ko. Ngunit kung gusto mong maging isang emperador, maaari akong magdisenyo ng isang magandang imperial na damit para sa iyo. Si Bai Yi ay commandant. Nakaramdam ng lamig si Ye Fan at awkward na ngumiti. Kuya, tumahimik ka. Bai Lu, sino? Nakaupo sa tabi ni Bai Yi, gustong mamatay, at mabangis na tinitigan ang kanyang kapatid. Ang sikat na aktres sa maulap na gabi ay itinaas ang kanyang baso at sinabing may literary temperament, Sword God, interesado ka bang gumanap sa aking tropa? Lilinangin ko ang iyong pakiramdam bilang isang emperador, at ilalabas ko ang mga damdaming tunay na naaayon sa katayuan ng isang emperador. Kapag ang mga emosyon ay nasa lugar, ang emperador ay magiging makatotohanan. Direktor, naiintindihan ng mga tao ang mood ng emperador, at hindi mo na kailangang magturo tungkol sa emosyon ng emperador, tama ba? Tinapik ni Gigi He ang binti ni Erlang at sinabing, iba yan, nakakahawa ang performance art. Ang maulap na gabi ay matuwid. Magsuot ka muna ng damit mo. Sino ang nahawahan mo sa pamamagitan ng pagsusuot ng bathrobe sa buong araw? Matagal nang natahimik si Hua Feihua, ngunit sa sandaling ito, pinaikit niya ang kanyang mga mata, biglang naging seryoso, at tumayo. Kabanata 2916 ang dahilan ng kuya. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay napansin na may nagmamadaling papunta sa restaurant. Isang lalaki ang direktang tumalon sa ikalawang palapag, sa galit, kinatok ang isang pinto, at pumasok sa pribadong silid. Feng Xiaotian. Natigilan ang lahat at sunod-sunod na tumayo. Iniyuko ni Hua Feihua ang kanyang ulo ng may paggalang, Elder Feng. Nagmamadali ding binitawan ni Gigi He ang mga mani sa kanyang kamay, tumayo at tumanggaw ng nakangiti. Ang emperador ay nang-ahas na tawagin si Feng Xiaotian na bastard, at ang sariling mga tao ni Shenlang, ngunit lahat sila ay iginagalang ng husto si Feng Xiaotian. Ito ay hindi magdamag, ito ay ang prestihiyo na naipon sa loob ng mahabang panahon. Elder Feng, ikaw, gusto mo bang umupo dito kasama ko? Maingat na naaliw si Jiang Ye. Feng Xiaotian, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko sa iyo na hindi ka nag-iisa, ngunit narito ka ngayon upang paglaruan ang iyong init ng ulo. Hindi nasisiyahang sabi ni Dizigi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ng lahat na si Feng Xiaotian ay nasa isang maling kalagayan. Nakita kong namumula ang mga mata ni Feng Xiaotian, puno ng galit ang kanyang mga mata, at nakatitig siya kay Ye Fan. Maliban kay Ye Fan, umalis ka dito. Sabi ni Feng Xiaotian sa malalim na boses, na may hindi mapag-aalinlangan ng tono na ikinagulat ng lahat na naruroon. Kilala nila si Feng Xiaotian sa loob ng 10,000 taon, libu-libong taon, at hindi pa nila nakita si Feng Xiaotian na galit na galit. Natigilan din si Ye Fan, anong nangyayari? Mukhang hindi niya na-provoke si Feng Xiaotian. Hindi kaya, nalaman niya na sobrang disadvantage kung tawagin siyang kuya, at ngayon ay pinagsisisihan niya ito. Kung ganun, medyo nakakahiya. Pero ngayon, kung alam ng lahat na kaya kong maging Big Brother, dahil sa love counseling. Tapos, mayayanig ang prestihiyo ko. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ye Fan, iniisip kung paano ito lulutasin. Feng Xiaotian. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa clan affair sa Sword God, okay lang kung hindi ka sumali, ano ang ginagawa mong kalokohan? Nagsabi ng leksyon si Dizigi. President Emperor. Hindi ako libre ngayon. Mayroon akong pribadong usapin, at kailangan kong makipag-ayos sa may apelyidong Ye. Ang hininga ni Feng Xiaotian ay sobrang lamig, at mayroong hindi nakikitang presyon na nagpakaba sa lahat ng naruroon. Sina Hua Feihua at Gigi He ay tumingin kay Ye Fan nang hindi inaasahan, na nagpapakita ng kaunting pagbabantay. Nagkatinginan sina Dizigi at Xiao Qingshan, parehong nagulat at masama. Si Ye Fan ay ang clan's future hope, na pinaghirapan nilang matukoy. Kung may problema kina Feng Xiaotian at Ye Fan, maaari nilang gawing kulang ang mga plano sa hinaharap. Xiaotian, ano ba, bakit hindi mo sabihin sa akin, baka hindi pagkakaunawaan, sabay nating pag-usapan. Sinabi ni Xiao Qingshan nang malumanay hanggat maaari. Namula si Feng Xiaotian at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sister Xiao, stop talking. Kapag hindi ka umalis, aalisin ko siya. Bago siya matapos magsalita, biglang lumitaw ang figure ni Feng Xiaotian sa harap ni Ye Fan. Isang wishbone ang direktang sumabit sa leeg ni Ye Fan.
Itinuring ni Feng Xiaotian si Ye Fan bilang isang sako, ikanawit ang leeg ni Ye Fan, at sinugod at kinaladkad ito. Bang bang bang. Gitling. Walang oras si Ye Fan para mag-react, kinaladkad siya ni Feng Xiaotian at binasag ang higit sa 100 pader ng sunod-sunod. Boom! Kinabit ni Feng Xiaotian ang leeg ni Ye Fan, binasag ang pader na bato, at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Ang likod ng ulo ni Ye Fan ay parang mabibiyak. Kung hindi dahil sa kanyang kakaibang pangangatawan, nakoncuss na sana siya. Huwag! Muntik na akong matamaan ng ulo. Ang bastos na ito. Halika na. Si Ye Fan ay nagmamadaling naghiwa-hiwalay ng walang salita, ang quadruple disintegration. Kay Feng Xiaotian, huwag maging palpak. Agad na lumakas ang katawan sa isang estado ng pagsabog ng lakas. Hindi rin vegetarian si Ye Fan. Hinawakan niya ang braso ni Feng Xiaotian at ginamit ang kanyang baywang at lakas ng tiyan para matamba at mahulog. Ubu. Si Feng Xiaotian ay parang cannonball, parang bituin na nahulog sa lupa, at itinapon ni Ye Fan sa kalye. Isang lubak ang sumabog sa kalye, at nahulog si Feng Xiaotian dito ng ilang metro ang lalim. Ngunit si Feng Xiaotian ay hindi nasugatan, marahil ay hindi rin nasaktan. Hindi ako marunong sumipa ng isang paa, at ang katawan ko ay parang skyrocket. Whoosh! Isang headbutt ang direktang tumama sa tiyan ni Ye Fan. Ay! Ang tiyan ni Ye Fan ay bumulwak ng alak. Ang katawan ay itinaas ng ilang daang metro sa hangin. Pumasok sa isip ni Ye Fan ang mga salitang sinabi ni Feng Xiaotian. Ito ay walang ingat, magmadali, at ito ay tapos na. Hindi pala siya nagbibiro, nakikipag-away siya na parang palaboy sa lansangan. Nag-volley si Feng Xiaotian at humakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, isa pang rocket headbutt. Ngunit si Ye Fan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin upang patatagin ang kanyang katawan at sumipa sa hangin gamit ang isang volley. Sinong minamaliit mo? Gusto ko mag-headbutt. Sinipa niya ang ulo ni Feng Xiaotian at ibinaba ang kanyang ulo. Boom! Ibinaling ni Feng Xiaotian ang kanyang ulo sa lupa at bumangga sa isang tindahan, at ang buong tindahan ay gumuho dahil sa shockwave. Ngunit ang gayong tunay na sipa sa ulo ay hindi nasaktan kay Feng Xiaotian. Lumipad siya sa langit at mabilis na napunit kasama si Ye Fan. Sinungaling! Sinungaling! Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Sa wakas ay nalaman ni Feng Xiaotian na si Ye Fan ay tila may mahusay na kasanayan sa suntukan at sa wakas ay tumigil sa paggamit ng kanyang ulo. Sinimulan niyang suntukin si Ye Fan. Nagalit si Ye Fan nang marinig niyang tinawag siyang sinungaling. Kahit samantalahin ko siya ng konti, hindi ako nagsinungaling sa kanya. Saan ako nagsinungaling sa'yo? May sakit ka ba? Hindi inamin ni Ye Fan ang pagkatalo, at ang pang-apat na layer ay nagkawatak-watak, lumaban kay Qinglong ng may pisikal na lakas, mayroon pa rin siyang lakas na lumaban. Kahit na ang kalaban ay ang Six Tribulations Azure Dragon, ang Ye Fan ay pisikal na mas malakas kaysa sa karaniwang Azure Dragon. Bang bang bang! Ang tunog ng mga kamao na nagbabanggaan, parang tuloy-tuloy na kulog. Si Feng Xiaotian ay walang ingat, ngunit ang kanyang instinct sa pakikipaglaban at pagsasanay ay ginawang hindi nakikita ang kanyang mga kasanayan. Sa makatuwid, hindi nakuha ni Ye Fan ang kaunting kalamangan, at bahagyang napigilan. Di ba sabi mo na iintindihan mo? Kasinungalingan lang lahat. Papatayin kita. Si Feng Xiaotian ay parang isang tyrannosaur na may mga pangil at kuko, at ang kanyang mga kamao ay napakalakas kaya hindi na nakasabay ni Ye Fan. Malamang alam ni Ye Fan na dapat may mali sa relasyon ni Feng Xiaotian sa mimi na iyon. Ngunit ang usapin ng mga lalaki at babae, imposibleng sabihin, may sisiba ito sa kanya. Iba-iba ang mga tao, wala akong pake kung mabaigaw ka. Ikaw mismo ang nagdala nito sa pinto, kailangan mo akong tanungin. You ulterior-minded guy. Sinadya mo akong pinaglaruan. Ibalik mo ang honey ko. Lalong nagalit si Feng Xiaotian habang nagsasalita siya, at nabaliw kay Ye Fan. Nahirapan si Ye Fan na saluhin ang lumang suntok ni Feng Xiaotian. Simple lang, kung hindi mo ipagtanggol ang sarili mo, aatake ka. Tingnan mo kung sinong matigas. Pareho silang magaspang ang balat at makapal ang balat, sapat na upang basagin ang ginto at basagin ang jade, basagin ang mga bundok at mga durog na bato, at magtamaan, ngunit gumawa lamang sila ng malakas na ingay. Sa ibaba, isang grupo ng mga alagad ng angkan ang natulala nang makita nila si Feng Xiaotian at Sword God na naglalaban sa hangin. Ano ang sitwasyon? 6 na robbery Qinglong ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Qinglong. Ang mga eskrimidor sa antas ng emperador ay hindi gumagamit ng mga espada. Sumuntok lang ng ganito. Gayunpaman, habang tumitingin ka sa ibaba, mas nagiging mahirap para sa 10,000 tao sa ibaba na huminga. Ito, nakakaloka. Direkta ang laban ng dalawa, bilis, lakas, karahasan. Mukhang simple, ngunit napakabilis para sa lahat na mag-react. Kung tutuusin, sa mata ng maraming tao, nakabitin lang sa ere ang dalawa, at masyadong mabilis ang kanilang mga kamay at paa para hindi makita ng mata. Mula sa mga bakas ng mga lubak na naiwan, makikita na ito ay isang napakasiksik na point-to-point outbreak. Ang kapangyarihan ay condensed sa isang maliit na hanay, at ang lethality ay talagang mas sumisindik.
Ang mga katawan nilang dalawa ay parang diamante, at ang mga batong dingding at batong pader ay kasing basag ng manipis na papel nang matamaan ang mga ito. Hindi, kung magpapatuloy ito, masisira ang isang malaking kaganapan. Nang makita ito, binalak ni Xiao Qingshan na pigilan ito. Ngunit inabot ni Emperor Ziggy at pinigilan siya. Huwag magmadali. Dean, hindi ba tayo nagmamadali? Hindi mo ba napagtatanto na ang Diyos ng Espada ay parang dehado? Tumingin din ang ilang 10 estatwa na nagpapakita ng pagdududa. Nagtataka ako noon kung bakit si Feng Xiaotian ay tinatawag na Big Brother Sword God. Ang Sword God ba ay talagang mas malakas kaysa kay Feng Xiaotian? Siguro, iba ang mga bagay sa naisip natin. Malayo pa ito sa pagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan, tingnan natin. Paano naging ang kuya na ito? Kung maaari nating malaman ang higit pa tungkol sa lalim ng Diyos ng Espada, ito ay magiging kapakipakinabang din sa atin. Bumalik ang emperador. Naisip ito ni Xiao Qingshan at tumango. Kabanata 2917 Walang kahalumigmigan. Napansin ni Ye Fan na ang tatlong nangungunang 10 estatwa sa ibaba ay nakatingin lahat. Naramdaman niya kaagad na may mali. Ang pakikipaglaban kay Feng Xiaotian ay hindi makakabuti sa kanya. Noong una, talagang hindi sigurado kung mananalo. Kahit na siya ay nanalo ng desperadong, ito ay tinatayang lubhang kaunos-lunos, ang uri ng buhay at kamatayan. Iyon ay magiging isang malaking kawalan. Ang gusto ko ay isang clan alliance na kumpleto hanggat maaari. Ang pagkawala ng 6 Calamities Azure Dragon ay hindi isang marka sa estratehikong kahulugan. Pangalawa, kahit flat ito, makakasira ito sa iyong prestihiyo. Not to mention, baka hindi niya matalo si Feng Xiaotian. Malaki ang paggalang ng angkan sa malalakas, na makikita sa ugali ni Hua Feihua at Ji Jihei kay Feng Xiaotian. Kahit na mukhang tanga si Feng Xiaotian, hindi ito nakakaapekto sa kanyang prestihiyo. Kahit papaano sa mata ng karamihan sa mga eksperto sa Shenlong, hanggat hindi nila nakikitang tinatalo ni Ye Fan si Feng Xiaotian sa kanilang sariling mga mata, ang numero unong eksperto sa mata ng lahat ay si Feng Xiaotian. Hindi. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, anumang kahihinatnan ay makakasama sa akin. Nagmuni-muni si Ye Fan sa kanyang puso at nahulog sa pagkabalisa. Gusto niyang lumaban sa malakas, ngunit ang mas malaking larawan ay tiyak na mas mahalaga. Hindi ngayon ang oras para sundan ang hangin at pagtawanan ng langit. Biglaan. Nakaramdam si Ye Fan ng tamis sa kanyang lalamunan. Ang mga mata ni Ye Fan ay dilat, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Nagdudugo talaga siya sa loob. Nagmamadaling nagpigil si Ye Fan at hindi iniluwa ang dugo. Kung hindi, ito ay makikita bilang isang biro. Biglang napagtanto ni Ye Fan ang isang problema. Ang kanyang quadruple disintegrated na katawan ay talagang hindi kasing lakas ni Feng Xiaotian. Bagaman, nakipagsabayan siya sa bilis ni Feng Xiaotian, at ang kanyang lakas ay tila magkatulad. Ngunit ang depensa at tibay ay talagang hindi magkaparehong antas. Ang punto ay ang taong ito ay hindi gumamit ng kapangyarihan ng dugo ng dragon, lumalaban lamang sa kanyang karaniwang estado. Ang paggamit ng disintegrasyon sa pamamagitan ng iyong sarili ay talagang isang kasanayan na ginamit. Itong libu-libong suntok, ang katawan ni Ye Fan ay hindi nakakaramdam ng labis na sakit. Ngunit dahil lamang sa mabilis niyang paggaling at kaya niyang tiisin ang ganitong uri ng sakit, lumikha ito ng ilusyon na hindi malalim ang pinsala. Sa katunayan, ang kapangyarihan ni Feng Xiaotian ay puwersahang nagdudulot ng panloob na pinsala sa kanyang katawan. Ang pagtulo ng tubig sa bato, kung ito ay magpapatuloy, ito ay magiging isang malubhang pinsala. Gayunpaman, ang kanyang sariling lakas ay walang gaanong epekto kay Feng Xiaotian. Ang gayong marahas na paghaharap, ang hininga ni Feng Xiaotian, wala man lang bahid ng kaguluhan. Damn it! Ito ang katawan ng 6 Calamities Azure Dragon. Mali. Ang Qinglong 6 Tribulations ay patuloy na magpapalakas sa pisikal na katawan, ngunit kailangan din itong hatiin sa mga tao. Si Feng Xiaotian ay tiyak na nagbayad ng maraming pagsusumikap at nagsanay ng mabuti, hindi lamang umaasa sa dugo. Ang henyo ay hindi nakakatakot, ito ay henyo at nagsisikap. Nagpatawag si Ye Fan ng isang masa ng espiritual na enerhiya, na nilalanghap sa katawan pagkatapos ng pagkawatak-watek upang mapabilis ang paggaling. Matapos gumaling mula sa pinsala, hindi nang ahas si Ye Fan na kalagkarin ito. Kung patuloy kang lalaban ng ganito, lalala ang iyong mga sugat, at hindi mo na ito maitatago. Sa halip, marahas siyang sumipa, at sa tulong ng puwersa ng reaksyon, dumistansya siya kay Feng Xiaotian. Sino ang nagpakilos sa iyo, Mimi? Malinaw kang magsalita. Nadama ni Ye Fan na mas mabuting alamin ang dahilan sa lalong madaling panahon. It's all your bad idea. May mukha ka pang tanungin. Sumayaw si Feng Xiaotian sa lakas ng hangin, at sa paggalaw ng Dragon Shadow ng hangin, mabilis siyang lumapit kay Ye Fan. Nang makita ito, tumawag si Ye Fan ng libu-libong lumilipad na espada. Pagbasag ng magaan na espada at kalasag. Ang espada at kalasag ang naghiwalay sa dalawa. Ngunit hindi umimik si Feng Xiaotian, at direktang hinampas ang kanyang kamao sa espada at kalasag. Ang espada at kalasag ni Ye Fan ay hindi makayanan ang epekto, at bumagsak. Sa kabilang banda, ang kamao ni Feng Xiaotian ay hindi man lang nasira ang balat. Feng Xiaotian,
Limitado ang pasensya ko. Talaga bang gagawin mo ito sa akin? Ipinakita ni Ye Fan na talagang hawak niya ang kanyang mga kamay. Baka naman natatakot pa rin ako sa'yo. Kung may apelyido ka Ye, sige gawin mo na. Galit na galit si Feng Xiaotian. Dapat sinabi ko iyon. Natural na tumanggi si Ye Fan na aminin ang pagkatalo. Gusto ko pa magtayo ng imperyo dito, pero ayokong masaktan ang mga tao dito. Kung gusto mong lumaban, sumunod ka na lang. Tumalikod si Ye Fan at ibinuka ang kanyang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon. Sword Intent Double Disintegration. Ang itim na gintong Sword Intent Flame ay nag-apoy, at 6 na pares ng malalaking pakpak ng espada ang tumakip sa kalangitan. Para bang ang Demon King of Swords ay bumaba, at ang mundo ay nalaban. Ito ang katotohanan na daan-daang libong mga anak ng angkan ang nagtipon sa Zhongzhou City, at lahat sila ay kinakabahan na nanunood. Nang makita ang mga pakpak ng espada ni Ye Fan, at naramdaman ang pamimilit na dala ng layunin ng espada, lahat sila ay nanginig. Ito ba ang layunin ng espada sa antas ng emperador? Napakalakas nito. Hindi nakakagulat na hindi ito Peking Elder. Si Xiao Qingshan at ang iba ay hindi maiwasang magmukhang nagulat. Ibang-iba ang pamimilit na ito sa panahon laban kay Yan Yufang. Mukhang malalim ding nakatago ang pagtatanim ng Sword God. Ang labanan sa Demon King ay walang talo, tila walang kahalumigmigan. Ang ilang mga hinala sa puso ng bawat isa ay hamina na ngayon ng karamihan. Gusto rin ni Ye Fan ang epektong ito. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang malakas na mukha, ginamit niya ang kanyang espada upang maglakad bilang isang dragon at mabilis na lumipad. Nasabi na niya na takot siyang masaktan ang kanyang mga tao, kaya hindi ito tumatakas, kundi kabaitan. Hindi natakot si Feng Xiaotian, mabilis na naabutan ni Tianfeng Longying. Sa isang kisap mata, pareho silang naging malayong bituin at nawala. Bilis. Sabay tayong sumunod. Biglang nag-react si Dizigi. Emperor Gui. Ngayon ko lang sinabi na dapat ko silang gambling. Ngayon kailangan ko talagang lumaban hanggang kamatayan. Si Xiao Qingshan ay medyo hindi nasisiyahan, tinawag ang pangalan ni Emperor Ziggy sa unang pagkakataon, at ang kanyang magiliw na ugali ay naging balisa. Oops, ang dalawang ito ay masyadong mabilis, natatakot ako na hindi ito madaling maabyutan upang pigilan sila, napakamot ng ulo si Wang Wanro. Sikat na artista. Napalingon si Dizigi at sumigaw ng malakas. Ngumiti si Wu Yemingling at tumango. Naiintindihan. Bago siya matapos magsalita, ang oras ng bloodline ni Qingqiu ay na-activate, at si Wu Yemingling ay naging berdeng ilaw at nawala. Hanggang sa naiwan ang isa niyang bathrobe ay nahulog ito sa lupa. Ang natitirang ilang tao ay nagpakita rin ng kanilang mahiwagang kapangyarihan, at ang malakas na pamimilit ay sumiklab, naging ilang ilaw at anino, at nawala sa kalangitan. Nang makitang wala na ang mga estratehikong powerhouse na ito, labis na ikinalulungkot ng mga tao sa Zhongzhou City. Hoy, hindi ko maabyutan, masyadong mabilis ang mga matatandang ito. Nakakalungkot na hindi ko makita ang labanan sa pagitan ng Sword God at Elder Feng Xiaotian. Walang paraan, kung lalaban sila, maaaring hindi ito mapanatili ng buong Zhongzhou, at ang Sword God ay nag-aalala pa rin sa ating kaligtasan, kaya makontento ka. Kasabay nito, umalis na si Ye Fan sa lungsod. Saglit siyang nawala ng imek, at masyadong mabilis si Feng Xiaotian sa likod niya, tama ba? Ginamit lamang ng taong ito si Tianfeng Longying, ngunit patuloy siyang lumalapit. Dapat mong malaman na si Ye Fan, na naghiwa-hiwalay ng quadruple at ang double sword intent, ay nasa pinakamalakas na estado. Kahit na muli mong gamitin ang Mad Dragon Blood Chi at ang Sword God Hegemony Body, magiging limitado ang improvement. Ginamit pa ni Ye Fan ang lahat ng acceleration trick sa ilalim ng box. Ngunit sa pagkakaalam niya, si Feng Xiaotian ay dapat magkaroon ng kahit 2 o 3 paraan para mapabilis. Parang hindi ako makakalipad ng malayo. Sa kabutihang palad, ito ay isa ng walang nakatira na ilang dito, at walang nakakakita dito. May kutob si Ye Fan na dapat maglunsad si Feng Xiaotian ng sorpresang pag-atake. Gaya ng inaasahan. Nang 100 metro lang ang distansya, nagbago ang hininga ni Feng Xiaotian. Pupunta ba siya? Si Ye Fan ay maingat sa kanyang puso, at tatalikod na sana upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit biglang may lumitaw na bulaklak sa kanyang harapan. Biglang nawala ang figure ni Feng Xiaotian. Kabanata 2918 milyong beses. Sa kalangitan, isang malaking bilang ng mga Cyan Dragon Shadow ang lumitaw, at pinalibutan ng mga Dragon Shadow si Ye Fan sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang iglap, si Feng Xiaotian ay tila direktang lumitaw mula sa isang portal. Isang kamao ang tumama sa mukha ni Ye Fan. Ay! Si Ye Fan ay binugbog sa isang antas na siya ay naging isang shooting star at dumiretso sa isang bundok. Boom! Isang hukay ang pinasabog. Ang mga sulok ng mata, ilong, at bibig ni Ye Fan ay puno ng dugo. Walang pakialam na medyo nahihilo pa ang kanyang ulo, mabilis na tinawag ni Ye Fan si Xiangshan Roushui. Ang itim na gintong likidong espada ay tumalsik mula sa hukay, naging agos, at bumuhos sa langit. Ang asul na dragon na multo sa kalangitan ay nilamon ng itim na gintong espada na layunin. Gamit ang layunin ng likidong espada, bumalik si Ye Fan sa langit at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Hinahabol ang hangin at palihim na mga anino.
Sa wakas ay naalala ni Ye Fan na ang trick na ito ay isang Skywind technique na magagamit lamang ng Qinglong ng 5 Tribulation. Ito ang advanced na kasanayan ng Tianfeng Longying. Hindi lamang mas mabilis ang bilis, ngunit lilikha din ito ng malaking bilang ng mga phantom ng Azure Dragon na nakalilito sa linya ng paningin. Bukod dito, sa estado ng paghahabol sa hangin at paglusot sa mga anino, direktang maiiwasan ng malakas na Qinglong ang maraming pinsala. Dahil, bago pa mapunta sa kanya ang pinsala ay natangay na ito ng hangin. Napabili si Ye Fan nang bigla ang takot na ito at nahuli siya sa kawalan. Ha! Hindi sumabog ang ulo ko. Nagulat din si Feng Xiaotian. Bukod sa kanyang sarili, wala pa siyang nakitang tao na makatiis ng ganitong palo sa laman. Gusto mo ba talaga akong patayin? Nena si Ye Fan. Bullshit. You made me lose Mimi. Hindi kita papatayin, mahirap intindihin ang puot sa puso mo. Sabi ni Feng Xiaotian, itinaas ang kanyang kamay para ilunsad ang Heavenly Secret Dragon Crossbow. Chenju. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kailangan ni Chenju na mag-ipon ng enerhiya sa maikling panahon, ngunit madali niyang maiiwasan ang ganitong uri ng panlilinlang. Ngunit sa sandaling naisip niya ito, napagtanto ni Ye Fan na siya ay napakamali. Boom! Gitling! Nakita ko ang libu-libong Heavenly Secret Dragon Crossbow na sumabog mula kay Feng Xiaotian sa isang iglap. Isang celestial light ball ang lumitaw nang hindi man lang naglalaan ng oras para makaipon ng enerhiya. Hindi lang iyon, ang kanyang Heavenly Secret Dragon Crossbow technique ay mas ganap kaysa kay Ye Xuanguang. Ang shot layout ng Dragon Crossbow ay perpekto, na humaharang sa lahat ng mga ruta ng pagtakas. Dragon Blood Armor. 5-layer disintegration. Maaari lamang ay disassemble ni Ye Fan ang Dragon Blood Armor para protektahan ang kanyang katawan. Halos kasabay nito, ang Heavenly Secret Dragon Crossbow ay dumapo na sa kanya. Boom! 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 Ang nakakatakot marinig ang muffled piercing sound. Bahagi ng kapangyarihang tumago sa 5-layer na disintegrated Dragon Blood Armor, na nagpasakit sa puso ni Ye Fan. Ubu. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-ubo sa kanyang mga baga, ang kanyang mga baga ay parang madudurog na sila. Kung ikukumpara sa Dragon Crossbow ni Ye Xuanguang, ito ay mas malakas, at ang cultivation base ay wala sa parehong level. Ngunit alam ni Ye Fan na ang Dragon Blood Armor ay hindi sapat. Hindi siya naglakas loob na mag-antala kahit kaunti, at agad na gumawa ng karagdagang mga depensa. Matibay na layunin ng espada. Ang layunin ng espada ay nagbago mula sa likido tungo sa solid, pansamantalang pinalalakas ang depensa. Tulad ng meteor shower, ang Chanji Dragon Crossbow ay bumaril sa sword intent ni Ye Fan. Ang layunin ng itim na gintong espada ay naging tulad ng isang makapal na bakal na plato, sa wakas ay nakayanan ang pagsubok ng libu-libong Dragon Crossbow. Oh! 1,000 milya ang layo mula sa pagsundo sa akin, at hindi ako patay. Kumurap si Feng Xiaotian, at medyo nagulat nang makitang muli ni Ye Fan ang kanyang paglipat. Siya ay isang half-martial idiot, isang half-emotional idiot. Nakuha ng hindi inaasahang pag-aaway ang kanyang atensyon at nalihis ang bahagi ng kanyang galit. Sa puntong ito ay mas kalmado at nagsimulang obserbahan ang mga kakayahan ni Ye Fan. Kawili-wili ang paggamit mo sa sword intent, ungol ni Feng Xiaotian. Nagdilim ang mukha ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang magtanong, bakit, ang 1,000 kakaibang galaw ng Chanji Dragon Crossbow? Hindi ba kailangan mong mag-charge? Ano ang problema? Gusto kong malaman ang huling galaw ng 10,000 traces ng Chanji Dragon Crossbow. Pagpatay, ang trick na Chenwei, na ito ay na-practice na daan-daang milyong beses. Sa loob ng 300 taon bago at pagkatapos, libu-libong beses akong nagsasanay araw-araw nang hindi natinag. 5,000 taon na ang nakalilipas, agad akong nakagawa ng 1,000 kasanayan, at gusto kong gawin ito kaagad, tapos ka na sa pagsasanay. 300 taon. Daan-daang milyong beses. Natigilan si Ye Fan, naramdaman ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Sa pagsasalita mula sa bibig ni Feng Xiaotian, ito ay tila isang napaka-ordinaryong bagay. Ngunit pag-isipang mabuti, kung gaano kalaki ang tiyaga at tiyaga na ito ay makakamit. Ang paglilinang ng kasanayang ito ay hindi katulad ng pag-unawa, ito ay napaka-boring. Inuulit ang isang solong galaw, para lamang mapabuti ang maliit, halos hindi nakikitang kasanayan. Ang susi ay siya si Feng Xiaotian. Siya na ang kauna-unahang powerhouse ng clan, at masasabing nakatayo siya sa pinakataas na layer ng eroplano. Ngunit handa pa rin ba siyang magtiis sa ganoong nakakainip na pagsasanay upang mapabuti ang kanyang kakayahan ng kaunti? Biglang nakaramdam ng guilt at kahihiyan si Ye Fan. Ilang taon na akong nagsasanay, gaano ako kahirap? Hindi ko matalo si Feng Xiaotian, it's actually a matter of course. Isang karangalan at fluke, na maaari siyang maging ganito ngayon, at tila nakikipaglaban siya ng pabalik-balik kay Feng Xiaotian. Siyempre, hindi minamaliit ni Ye Fan ang kanyang sarili. Mabilis na umunlad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban dahil naranasan niya ang hindi mabilang na mga pagsubok sa buhay at kamatayan, at hindi ito ganap na swerte. Bukod dito, siya ay nagsumikap at nagdusa ng hindi mabata na pagdurusa. Gayunpaman, si Ye Fan ay nagtataglay pa rin ng taos-pusong paggalang sa isang down-to-earth practitioner tulad ni Feng Xiaotian.
Tulad ng komento ni Dizigi, ang taong ito ay maaaring isang haltak sa ibang mga paraan, ngunit walang duda tungkol sa paraan ng paglilinang. Huminga ng malalim si Ye Fan. Nang makitang tila huminahon si Feng Xiaotian, mabilis niyang sinabi, Feng Xiaotian, sa palagay ko ay mali ang pagkakaintindi mo. Maaari kang tumawag kung gusto mo, ngunit maaari mo bang ipaliwanag ito ng malinaw bago tumawag? Marami akong sinabi. Malinaw. Ang masamang payo mo ay hindi ako gusto ni Mimi. Agad na nagalit muli si Feng Xiaotian, inis, iyon na nga, gusto mong dalhin kita sa Shenlang Palace. Panaginip. Pagkatapos mahulog, muling itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay kay Ye Fan. Hindi ako makapaniwala na hindi kita matatalo. Bumalik ka. Nababaliw na si Ye Fan, ang bagay na ito ay naglunsad ng 1,000 piraso. At ito ay instant. Shenju, Shenju, Shenju. Gatlang M. Mukhang hindi na kailangan pang bumawi ni Feng Xiaotian, at walang pagod. Patuloy na pumutok kay Ye Fan. Sa mga kamay ni Ye Xuanguang, siya ay seryoso, at ang mga taktika ng malawakang pagsira na sinisingil niya upang ilunsad ay parang isang biro sa kanyang mga kamay. Malayo pa sa paglilinang ng Nine Heavens, biglang nabasag ng Heavenly Secret Dragon Crossbow ang solid sword intent shield ni Ye Fan. Para sa antas na ito ng kapangyarihan ni Qinglong, hindi man lang matuto si Ye Fan. Dahil laging nasa panganib si Ye Fan, at hindi siya nang ahas na magambala sa pagmamasid. Natagpuan ni Ye Fan na hindi sapat ang depensa, kaya pinanatili lang niya ang kanyang mga kamay. Para lang umatake. Hindi ka ba lalaban kapag matanda ka na? Tinawag ni Ye Fan si Taichu, at nang makitang malapit na siyang malunod sa mga pagsabog ng apoy, iniwagayway din niya ang kanyang higanteng espada at pinutol ang isang crescent black golden light blade. Walang kapantay, Shira. Ika-13. Ang napakalaking Azure Sword Intent na no attack watek ng 13 beses ay parang isang itim na crescent moon na dumurog sa kalangitan. Matapos bumangga sa 10,000 Heavenly Secret Dragon Crossbow, nagbanggaan ang berdeng ilaw at itim na ilaw, na bumubuo ng shockwave na sum-iris sa libu-libong paraan. Rumble. Daan-daang metro pa rin ang layo ng lokasyon nilang dalawa sa lupa. Gayunpaman, sa lupa, ang mga bundok ay nawasak hanggang sa lupa ng mga shockwave na ito, at ang mga bato ay nabasag at naging alikabok. Sa isang kisap mata, daan-daang milya sa ibaba ay naging kapatagan. Kara-rating ko lang sa kalapit na Wuyeming lang, at nang makita ko ang pamimilit na ito, hindi ko napigil ang tumigil kaagad. Ang emosyong ito, maaaring hindi magandang maging malapit. Sinulyapan ito ni Wuyeming mula sa malayo, at naramdaman na naghihintay pa rin siya sa mga first class na tropa. Sa oras na ito, napansin din ni Ye Fan na malapit na ang 3 Absolute at 10 statues. Hindi na ako makakalaban. Ang Feng Xiaotian na ito, maging ang kanyang ika-13 pagkawatak-watek ng sheer sword intent, ay nabigong banta sa kanyang buhay, ngunit na-neutralize lamang ang kanyang Chenju. Nangangahulugan ito, kabilang ang kadaliang kumilos, depensa, at marami pang ibang salik. Bukod sa pagbubukas ng Wu Sword Intent, wala siyang choice kundi gawin ang anumang bagay tungkol dito. Ngunit, kung wala ako, hindi mo makokontrol ang resulta. Desidido si Ye Fan at dapat itigil ang walang kabuluhang labanan na ito. Interesting. Paano mo magagawang mailabas ang napakalakas na sword intent sa isang iglap? Si Feng Xiaotian ay puno ng interes sa sandaling ito, ngumiti, kinuyam ang kanyang mga kamao, pinilipit ang kanyang mga kasukasuan ng leeg, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa apoy. Mukhang kailangan kong maging mas seryoso, kung hindi, baka mamatay talaga ako. Kabanata 2919 na magsilang ng isang bata. Kumunot ang noo ni Ye Fan, magpapatuloy ba ang taong ito? Bastos ba ang lalaking ito? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, kailangan ko siyang labanan ng husto. Ang pakikipaglaban ng ganito ay katumbas ng pagpatay sa iyo at sa akin. Kung bubuksan ni Ye Fan ang Selfless Sword Realm, hindi niya ito makokontrol. Kahit na mayroong ilang pag-unawa sa mga kasanayan sa Qinglong, ngunit walang pagsasanay o aktwal na labanan. Ang paggamit nito sa ganitong uri ng labanan ay katumbas ng paghuhukay ng butas para sa iyong sarili. Hindi. Dapat nating subukang muli upang makita kung malulutas natin ang hindi pagkakaunawaan. Nang makitang si Dizigi at ang iba pa ay sumugod na, ang oras ay apurahan. Ang mga pag-iisip ay lumipad sa isip ni Ye Fan, paano niya mapatigil si Feng Xiaotian sa labanang ito. Sandali lang. Dahil binibigyang halaga ni Feng Xiaotian ang babaeng nagngangalang Mimi. Siguro, mali ang punto niya simula pa lang. Gumawa si Ye Fan ng mapagpasyang desisyon, at agad na tumawag muli ng libu-libong lumilipad na espada. Dragon Sword Treason. Si Feijian ay bumuo ng isang hola, na ikinulong sa kanilang dalawa. Kasabay nito, inihiwalay din nito ang labas mula sa loob, upang hindi marinig ng mga tagalabas ang sinasabi dito. Alam ni Feng Xiaotian na ang hakbang na ito ay hindi makakasakit sa kanya, at hindi siya gumagalaw, tumingin lang sa paligid. Napaka-interesante din ng iyong swordsmanship, pero hindi ako nananakot ng ganitong klaseng pandaraya. Gaya ng sinabi ni Feng Xiaotian, muling tumaas ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon. Ang pamimilit ay biglang sisikat na naman.
Naningkit ang mga mata ni Yefan, talagang hindi seryoso ang lalaking ito. Hindi ka nawala Mimi. Sumigaw si Yefan bago kumilos si Feng Xiaotian. Oo naman, ang layunin ng pakikipaglaban ni Feng Xiaotian ay nabawasan kaagad, at wala na siyang planong gumawa ng kahit ano. Ikaw, anong sabi mo? Nakahinga ng maluwag si Yefan at sinabi sa kanyang puso, damn, muscle talaga ang lalaking ito. I mean, na-misunderstood mo. Kung tutusin, hindi nawala si Mimi sa'yo, pero na-misunderstood mo ang ibig niyang sabihin. Ang apoy sa mga mata ni Feng Xiaotian ay nawala, at naging isang kumikinang na hitsura ng pag-asa. Talaga, ikaw, paano mo nalaman? Si Yefan ay nagkunwaring may kamalayan, bumantong hininga at umiling. Ano ang ginawa ni Mimi, at paano niya nasabi sa iyo? Naaalala mo ba? Kalmado ang ekspresyon ni Yefan at nagsimulang magsalita. Masiglang tumango si Feng Xiaotian, syempre. Sinabi ni Mimi na hindi niya gusto si Feng Xiaotian, at pagkatapos ay pinalayas ako. Sinabi rin niya na hindi na niya ako gustong makitang muli. Hindi. Sigurado ka bang wala kang namiss? Ano? Tanong ni Yefan. Naaalala ko ang lahat ng sinabi ni Mimi ng malinaw, paano ko ito napalampas? Seryosong sabi ni Feng Xiaotian. Tapos noong binitawan kanya, nabasa ba ang mata niya at tumulo ang luha. Nakakaiyak, at sa sobrang galit ko ay umiyak ako. Nanlumo si Feng Xiaotian. Ang puso ni Yefan ay determinado, hindi ito umiiyak dahil sa galit, ito ay simpleng malungkot, at ang mga luha ay dumadaloy lamang sa sakit. Paano maiyak ang isang babae sa lalaking hindi niya gusto? Sayang lang talaga ang emotional intelligence nitong Feng Xiaotian na ito. Hindi mo ba siya tinanong kung bakit ayaw mo kay Feng Xiaotian? Tanong ni Yefan. Galit si Mimi. Ako. Hindi ako maglakas loob na magtanong. Tsaka ayoko kung hindi ko gusto, bakit ang dami? Sabi ni Feng Xiaotian. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata, at dahil sa ganoong gulo, halos hindi na niya labanan ang lalaking ito, iyon lang. Yan ang akala mo. Walang dahilan para magkagusto sa isang tao, minsan feeling mo lang. Ngunit, kung hindi mo gusto ang isang tao, talagang may dahilan para kamuhian ang isang tao. Your honey, actually likes you in my heart, pero dahil alam kong cool ka talaga Xiaotian, pressure siya. Ayaw kanyang i-drag pababa, at tinatanggihan kanya dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat para sa iyo, walang magawang paliwanag ni Yefan. Talaga. Nang inig si Feng Xiaotian nang tuwang-tuwa siyang magsalita, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at kinakabahang nagtanong, hindi ba't ang pagtugis ko kay Mimi? Hindi ko siya nandidiri. Hindi mo siya ayaw, ngunit nagmamalasakit siya. Bilang isang babae ng angkan ng Chinkyo, pinagkaaitan pa siya ng apelyidong Huye, at hinamak siya ng kanyang mga kamag-anak. Paano mo siya gustong maniwala na si Feng Xiaotian, ang unang malakas na lalaki sa angkan, ay talagang may gusto sa kanya, hindi ba siya nakipaglaro sa kanya? Kumurap si Feng Xiaotian at natigilan saglit. Napakalalim ba nito? Ang daming iniisip ni Mimi. Parang, makatuwiran. Sinampal ni Yefan ang kanyang mukha at pumikit ng ilang beses, halos hindi nagmumura. Ang taong ito ay isang emosyonal na tulala. Mas mabuti bang sabihin siya ay inosente, o mas mabuting sabihin siya ay mapurol? Ikaw, hindi ka na naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Hindi ko sinabing ako si Feng Xiaotian, pero maganda ako kay Mimi. Nagdududa pa rin si Feng Xiaotian. Ngumisi si Yefan, hindi talaga ako naniniwala, sasabihin ko sa iyo ang isang paraan, subukan mo lang at malalaman mo. Anong paraan? Ikan-awit ni Yefan ang kanyang daliri sa kanya. Si Feng Xiaotian ay sumugod sa tabi ni Yefan, nakinig ng mabuti, at napakamasunurin. Tila ang taong hihipa ng ulo ni Yefan ngayon ay hindi siya. Nagpapanggap ka na malubha kang nasugatan at malapit ka ng maubusan ng gasolina. Tiyak na hindi mahirap para sa iyo ang ganitong uri ng pasa, tama ba? Hindi mahirap. May mga paraan. Tumango si Feng Xiaotian. Pagkatapos, pumunta ka sa tabi ni Mimi, magpanggap na mahina, at sabihin sa kanya. Dahil nawala mo siya, ibinaling mo ang galit mo sa Sword God, dahil hiniling ko sa iyo na sabihin ang iyong tunay na pagkatao. Mag-iisa ako sa iyo. Hindi ba't ang usapin niya ay kilala na sa buong syudad? Siguradong maniniwala siya. Sinabi mo lang na ikaw ay malubhang nasugatan ng Diyos ng Espada, malapit ka ng mamatay, at gusto mo siyang makita sa huling pagkakataon kapag namatay ka. Makikita mo pagdating ng panahon, tapos may nararamdaman ba si Mimi sa'yo? Lalong nasa sabik si Feng Xiaotian habang nakikinig, hindi maitago ang kanyang kagalakan, at tumingin kay Yefan ng may paghanga, na para bang isa siyang Diyos. Okay lang ba ito? Talaga? Magpapabago ba talaga ng isip si Mimi? Kalokohan, dahil magustuhan kanya na hindi Feng Xiaotian, bakit ayaw mo kay Feng Xiaotian? Wala talagang dahilan. Maghintay ka. Noong nagpakita siya ng sinseridad, sinabi niya sa kanya na wala ka talagang pakialam sa background niya. Kung gagawin mo, huwag kang maniwala, pakasalan mo siya agad, at ipaalam mo sa buong mundo ang tungkol sa kasal mo, di ba? Tinapik ni Yefan ang balikat ni Feng Xiaotian, tandaan, ang babaeng katulad niya ay higit na nagmamalasakit sa seguridad. Ang ganitong uri ng panlilinlang upang suyuan ng isang babae, may isip ito ni Yefan sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa.
Gayunpaman, hinahangaan na siya ni Feng Xiaotian nang hindi nasusukat. Habang iniisip ko ito, mas naramdaman kong tama si Ye Fan. Direkta siyang yumuko ng 90 degrees. Kuya, mali ka talaga na intindihan ni Kuya. Kuya, hampasin mo ako. Malamig nang umuso si Ye Fan, Tara, hindi ko kayang tiisin itong kapatid. Ikaw, sesabog ang ulo ko sa bawat pagliko. Kung hindi dahil sa magaspang kong balat at makapal na laman, nabugbog na sana ako ngayon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napangiti si Feng Xiaotian, tumayo at nagsabi, Kuya, hahanapin ko si Mimi at gagawin ko ang sinabi mo. Kung ang lahat ay gaya ng sinabi ng panganay na kapatid na lalaki, dudurog mo lang ang ulo ko. Hindi. Tinadtad ang buong katawan ko, at hindi ako nagreklamo. Ang big deal ay ilang beses ko pang binago ang katawan ko. Wag mo lang talaga akong patayin, kasi hindi pa ako nagkakaanak kay Mimi. Kabanata 2920 normal na tao. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiiyak kapag narinig niya ang wakas. Itong Feng Xiaotian, simple at bastos talaga ang circuit ng utak. Kahit na binugbog siya, mahirap alalahanin at kamuhian siya. Matapos mapansin ni Ye Fan ang paggalaw sa labas, iniligpit niya ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon at pumunta ka kaagad. Sa oras na ito, nalaman ni Nadi Ziggy, Xiao Qingshan at ng iba pa na walang gumagalaw dito, kaya tumabi silang lahat. Nang makita sina Ye Fan at Feng Xiaotian na lumabas sa sword prison, lahat sila ay natigilan. Akala ko ito ay isang trahedya na labanan, ngunit ito ay natapos na. Kuya, mauna na ako. Yumuko muli si Feng Xiaotian, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Narinig ng 10 Masters of Sanju itong, malaking kapatid, at agad na natigilan muli. Bakit sumigaw ka na naman ng ganyan? Maaaring si Feng Xiaotian ay pinigilan ng Sword God. Lalo na sina Hua Feihua at Ji Jihei, ang mga mata na tumingin kay Ye Fan ay talagang nagbago ng malaki. Sa pagkakataong ito, nasaksihan nila ito ng sarili nilang mga mata, pinamunuan ni Ye Fan si Feng Xiaotian. Bagamat hindi kapanipaniwala ang pakiramdam, ang makita ay naniniwala, at walang dapat itanong. Feng Xiaotian, ano ba talaga? Gustong tanungin ni Emperor Guigang ang dahilan, ngunit nalaman niyang nakatakas na si Feng Xiaotian. Malinaw na hindi interesado si Feng Xiaotian na ipaliwanag ito sa lahat. Ang bastos na ito, hindi napigilan ni Di Ziggy na mapagalitan. Sumasang-ayon si Ye Fan tulad ng dati, oo, hindi masamang sabihin na siya ay isang jerk. Ngunit nakahinga rin ng maluwag si Ye Fan, at walang pakialam na sinabi, okay, nalutas na ang kaunting hindi pagkakaunawaan, bumalik tayo at pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Oh, gaya ng inaasahan sa Sword God. Elder Feng Xiaotian, napakadali mong naharap iyon. Jiang. Agad na lumapit sa kanya para purihin siya. Napakakapangyarihan pa rin ni Feng Xiaotian, kinukumbinsi ko lang ang mga tao na may dahilan, linisin lang ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang oras para sa awayan, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni na Emperor Ziggy at Xiao Qingshan, tumingin sila kay Ye Fan nang may kaunting pagsang-ayon. Kung sinabi ni Ye Fan na madali niyang natalo si Feng Xiaotian, hindi sila maniniwala, iisipin lang nila na si Ye Fan ay masyadong makasarili. Bumalik ang lahat sa restaurant sa lungsod. Naayos na ang gusali. Pagkatapos ng lahat, ang mga practitioner ay umaasa sa magic upang may tayo ito. Ito ay lubos na maginhawa. Sa pribadong silid. Kung walang problema ni Feng Xiaotian, maaaring magpatuloy ang talakayan. Ngayon lang, nag-chat kami sa kalahati, higit sa lahat tungkol sa saloobin ng mga arcane gods. Ang mga arcane na Diyos ay may hindi bababa sa 7 estratehikong antas, na ayon sa teorya ay maihahambing sa isang kaharian ng demonyo. Mas mabuti pang maging trusted partner. Ngunit kung tututol ka sa pag-angkin ni Ye Fan sa emperador, dapat itong lutisin sa lalong madaling panahon, kung hindi, mas magiging mahirap kapag dumating ang hukbo ni Satanas. Sa makatuwid, kailangan munang maunawaan ni Ye Fan ang panloob na sitwasyon ng Arcane Divine Realm. Kung gusto niyang pag-isahin ang alyansa ng tao, hindi siya magkukulang ng isang malaking teritoryo gaya ng Arcane Domain. Bumalik ang emperador at nagsabi, bagaman ang Alpha Divine Realm ay kasalukuyang alyansa sa atin, hindi tayo masyadong malinaw sa panloob na sitwasyon. Mas alerto sila sa mga anak ng clan, gaya ng bahay ng mga matatanda natin, hindi nila pinapayagang sumali ang mga mage. Pangkalahatan. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, hindi ka ba maaaring magtanong ng direkta? Karaniwang wala akong pakialam sa panig na iyon. Ang edukasyon lang ng Kyushu College at ilang internal affairs ng Chaos Clan ang inaalala ko. Sa pagkakataong ito, ang mga gawain ng 3 pangunahing kaharian ng demonyo ay si Zhou pa rin. Binanggit ito ni Wang Xian, at lumahok ako sa negosasyon, sabi ni Emperor Ziggy. Babae ako, at binabantayan ko ang mga anak ko sa bahay tuwing weekdays. Napakakulit ng mga apo ko at kumakapit sa akin. Hindi ako pupunta sa Arcane Realm, sabi ni Xiao Qingshan. Hoy, huwag kang tumingin sa iba, ang mga damit ng mga salamangkero ay walang linya, masyadong pangit, hindi papansinin ng mga tao, hindi nakatiis si Bai. Ako ay nakatuon sa mga palabas sa teatro.
Sinusulat ko ang aklat na, On the Actor's Emotions, sa loob ng libu-libong taon, at wala akong panahon na mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay na iyon. Huwag mo akong tingnan, kahit na pumunta ako sa Titan God's Domain, hindi ako pupunta sa Arcane God's Domain. Ang mga mage na iyon ay hirap magsalita. Umiling si Huang Wanru. Mayroon akong flowerbed, malamig na sabi ni Hua Feihua. Ang matandang lalaki ay may mga senior sa itaas at junior sa ibaba, at siya rin ang may pananagutan sa pang-araw-araw na gastusin ng mga matatanda. Jiang. Medyo mapait na sabi. Sabi ni Gigi Hei, ako. Alam ko, naglalaro ka ng chess. Si Yefan ay masyadong tamad makinig. Oy, naiintindihan ako ni Kuya Yefan. Gustong umiyak ni Yefan, ngunit ano ba ang mga taong ito? Natatakot ako na walang gustong pakialaman ang gulo ng alyansa ng angkan, kaya hindi na siya makapaghintay na maging emperador siya, di ba? Nascam ka ba nila? Bagamat sinasabing karamihan sa malalakas ay ilang sira-sira, paranoid na mga lalaki sa ilang aspeto. Ngunit, hindi ba ang mga taong ito ay may isang normal na isa? Mahalaga talaga ang pananampalataya. Sa kaharian ng Diablo, iisa ang paniniwala ng lahat, at nabuo ang isang kompletong bansa. Sa mga tuntunin ng pamamahala, ito ay malinaw na may mga natatanging strata, at bawat isa ay gumaganap ng sarili nitong mga tungkulin. Ang alyansa ng clan ay nasa gulo. Napakapanatag ka tungkol sa Arcane Divine Realm. Walang mga especially iya o anuman. Medyo hindi kumbinsido si Yefan. Napangiti si Xiao Qingshan at sinabing, walang alam ang Sword God. Karamihan sa mga anak ng aming clan ay nakatuon sa kanilang sariling mga gawain at walang pakialam sa panlabas na sitwasyon. Biglang napagtanto ni Yefan na siya ay, nagdidiskrimina, laban sa Aufa God Realm at minamaliit sila. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ay may malinaw na mga pakinabang at isang mas malakas na pakiramdam ng higit na kahusayan. From the clan's point of view, that group of people had no choice but to practice spells dahil wala silang bloodline talent. Pakiramdam naman ng mga mages, umaasa sa talento ang angkan at walang maipagmamalaki. Ang mga panloob na salungatan ay palaging umiiral, ngunit hindi ito sumiklab. Hindi katakataka na kapag ang hukbo ng demonyong ito ay malapit ng madaig ang kaharian, at ang bagyo ay paparating na, hindi nila magagarantiyahan ang saloobin ng Arcane God Realm. Posible ba, gusto ko talagang pumunta sa Arcane Realm ngayon, at pagkatapos ay tanungin ang kanilang saloobin ng personal, at mag-imbestiga mula sa simula. Napangiti si Yefan. Masyadong katangahan at masyadong matagal ang pag-iimbestiga sa ganitong paraan. May isang tao, dapat mayroong maraming impormasyon tungkol sa Arcane Domain. Biglang nagmula ang boses ni Zhu Wangxian sa Sound Transmission Jade Talisman. Biglang naalala ni Yefan na ang matandang Zhu na ito ay nagkakaroon din ng remote voice meeting. Napaiyak si Yefan. Napag-alaman na si Zhu Wangxian, isang matandang babae, ay isang bihirang normal na tao kumpara sa iba pang 10. WHO. Nagmamadaling tanong ni Yefan. Xuanlong Emperor. Halatang nabigla ang lahat. Ang nasasakupan ni Ye Xuanguang, isang kanang kamay na nagngangalang Dobrik, ay nasa arcane na kaharian at sumasamba sa ilalim ng pintuan ng Bright Dharma God. Ang maliwanag na Dharma God ay ang nominal na pinuno ng 7 Dharma Gods, at ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan. Malamang na si Ye Xuanguang, ngunit para makakuha din ng impormasyon ng Arcane Divine Realm, ay hahayaan ang mga nasasakupan na pumunta doon. Ngunit, desidido si Ye Xuanguang na maging emperador ng sangkatauhan, at pagkatapos ay ipaglaban ang hegemonya. Hindi maganda para sa kanya na ang Sword God ay gustong maging emperador. Handa ba siyang tumulong sa oras na ito? Napakamot ng ulo si Gigi Hei. Oo, sabi ni Hua Feihua. Oh, Xiao Hua, naiintindihan mo ba? Tanong ni Xiao Qingshan. Nakilala ko siya minsan, at kahit hindi siya nakikipag-chat, taos-puso ang kanyang katapatan sa pamilyang Shenlang, sabi ni Hua Feihua. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.